Si Melly ay muling nagkatawang tao sa ibang mundo bilang anak ng isang maharlika, na may S-rank magic na maaaring kopyahin ang kapangyarihan ng ibang tao. May isang lalaki na may pangarap na lumikha ng pinakamahusay na dessert sa mundo. Ilang taon niyang hinahasa ang kanyang kakayahan para makipagkumpetensya sa pinakamalaking kompetisyon. At nang magkaroon siya ng pagkakataon, sinubukan niya ang lahat para matupad ang kanyang pangarap. Pinangunahan niya ang kanyang koponan upang lumikha ng isang magandang phoenix na gawa sa asukal. Ang bawat bahagi ay isang malinaw na pahayag kung gaano karaming oras ang ginugol niya sa pagpino ng kanyang mga kasanayan. Ang salitang maganda ay hindi sapat upang ilarawan ito, at naisip na ng lahat na nanalo siya sa kompetisyon. Sa kasamaang palad, naputol ang kanyang buhay nang bumagsak sa ibabaw niya ang kanyang dessert. Sa kanyang huling hininga, nagsimula siyang magsisi kung paano natapos ang kanyang buhay. Gusto niyang matupad ang kanyang mga pangarap, ngunit hindi makatarungan ang Diyos. Gayunpaman, may iba pang plano ang Diyos para sa kanya at nagpa siya na muling magkatawang tao siya sa ibang mundo. Siya ay pinanganak bilang Melly Mortal, ang anak ng isang maharlika na heneral. Sa kabila ng pagiging maharlika, palaging ginagawa ng kanyang ama ang kanyang makakaya upang tulungan ang kanyang mga tao, at itinuro kay Melly ang kahalagahan ng pagiging mabait sa iba. Sa edad na 9, si Melly ay sinanay na ng kanyang ama upang maging isang mahusay na swordsman. Sa kabila ng hindi pagiging pinakamahusay at nagnanais na maging isang pastry, ipinagpatuloy ni Melly ang pagsasanay at pagperpekto ng kanyang mga kasanayan. Nagbibigay ng partida ang kanyang ama sa kanya, gamit lamang ang isang kamay. Ngunit sa parehong oras, siya ay mahigpit sa kanyang pagsasanay. Itinuro niya sa kanya na ang pagpapakawali ng espada sa isang larangan ng digmaan ay katumbas ng kasawian. Sinundan ni Melly ang kanyang ama ng may dedikasyon, sinusubukang sugpuin ang bawat hampas habang bahagya pang iniindayog ang kanyang espada. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit hindi ito sa pagsasanay. Dahil sa isip ni Melly, ang pinakamalaking labanan ay ang pumili kung aling dessert ang susunod niyang gagawin. Siyempre, iyon ang naging dahilan upang maitaboy ang kanyang espada. Hindi ito katulad ng paggamit ng butter knife. Pagkatapos ng pagsasanay, isang tao ang dumating upang iulat na malapit na ang almusal, at ang heneral ay may ilang mga ulat na dapat pagdaanan. Nais marinig ng heneral ang mga ulat sa oras ding iyon. Sinabi sa kanya ng tao na mayroong mabuting balita at masamang balita. Ipinaalam sa kanya ng naghahatid ng balita na magiging malaki ang kanilang ani ng gulay, tulad ng ipinangako sa kanila ni Melly. Ang kanilang teritoryo ay palaging tuyo, na naging dahilan upang hindi makapagsaka ang mga tao. Ngunit ginamit ni Melly ang kaalaman mula sa kabilang mundo upang mapabuti ang proseso ng paglilinang, at pag-aani ng kanilang mga lupain. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang mood nang dumating ang balita na 50 bandido ang kumawala at nagtungo sa kanilang bayan. Nabalisa si Melly, alam niyang sisirain ng mga bandido ang mga bukid at sisirain ang kanyang mga plano sa paggawa ng mga dessert. Ayaw niyang masira ng mga bandido ang kanyang mga pangarap. Nais malaman ng kanyang ama kung ilang panahon ang dapat nilang ihanda. 1 buwan lang iyon. Nais ng kanyang ama na tipunin ang mga taga-nayon at sanayin sila. Ngunit alam ni Melly na kabaliwan ito, makakakuha sila ng hindi hihigit sa 30 lalaki sa kabuuan upang ipagtanggol ang lupain. At kung nagawang palibutan ng mga bandido ang lugar, hindi sila makakaligtas sa mahabang panahon. Narinig niya ang usapan ng kanyang ama. Hindi sila makahingi ng reinforcements dahil natalo na ang ibang mga kalapit na Panginoon laban sa mga bandido. At kung namamahala silang ipadala ang mga ito at manalo sa labanan, maaari nilang gamitin ito upang kunin ang lupain. Ang pag-uusap ay lalong nakakadismaya kay Melly, na unti-unting nakikitang nawawala ang kanyang pangarap. Napansin ito ng nasasakupan ng kanyang ama, at sa tingin niya ay nagsisimula na siyang madama ang responsibilidad na maging Panginoon sa hinaharap. Kaya, iminumungkahi niya na gamitin ang kanilang trump card, si Melly. Ang Sanctification Ceremony, isang ritual na gigising sa kapangyarihan ni Melly. Nalilito, walang ideya si Melly kung ano ang ibig sabihin nito. Sa hapag ng almusal, gumawa ng malaking anunsyo ang kanyang ama sa pamilya. Sinabi niya sa kanila na si Melly ay sasailalim sa isang seremonya ng pagpapabanal, katulad ng seremonya ng pagdating ng tamang edad sa kanilang mundo. Bagamat tradisyonal itong para sa mga 13 hanggang 15 taong gulang, naniniwala ang ama ni Melly na itinuring niyang angkop ito.
Mayroon na siyang sapat na kakayahan sa swordsmanship, at napakatalino na rin niya. Noong una ay nagalit ang ina ni Melly dahil gusto niyang magkaroon siya ng mas maraming oras bilang isang bata, ngunit kalaunan ay pumayag siya at tutulungan siyang maghanda para sa seremonya. Tinanggap ng kanyang ina ang desisyon, at pagkatapos ng 3 araw oras na para pumunta sa royal capital at kumpletuhin ang ritual. Ang kanyang ama pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat, at nagsimulang magsagawa ng isang spell. Ang hangin sa kanilang paligid ay napalibutan ng enerhiya, at sa ilang segundo lamang naitleport sila papunta sa kabisera. Si Melly ay nabighani sa mga tanawin at lahat ng sangkap na magagamit niya sa kanyang mga panghimagas. Sa kabila ng kanyang pagkamausisa, pinaalalahanan si Melly ng kanyang ama na mabibili lamang niya ang anumang gusto niya kung makapasa siya sa seremonya. May natuklasan pa siyang bagong prutas na tinatawag na bunkas na may maasim na lasa. Nais niyang bilhin ang mga ito at subukang palaguin ang mga ito sa kanilang teritoryo, na nagpahanga sa kanyang ama, na inakala na si Melly ay gustong paunlarin ang teritoryo at lumikha ng hukbo. Ngunit tulad ng maaari mong hulaan, ang taong ito ay nag-iisip lamang tungkol sa paggawa ng kanyang mga dessert. Pagdating nila sa simbahan, nakipagkita sila sa pari. Nais ng kanyang ama na gawin ni Melly ang seremonya ng pagpapabanal upang makuha ang kanyang mahiwagang kakayahan. Kasama sa seremonyang ito ang parehong pisikal at mental na mga hamon. Una, susukitan nila ang kapangyarihan ng mahika sa pamamagitan ng pagtatali sa tao at pagpapainom sa kanila ng mapait na inumin. Pagkatapos ay iiwan nila silang mag-isa sa ganap na kadiliman, nang walang anumang mga pandama. Karaniwan, ang mga bata ay nagsisimulang sumigaw pagkatapos ng ilang minuto, pero iba si Melly. Ginugol niya ang buong oras sa pag-iisip tungkol sa paggawa ng mga bagong dessert. Ang kanyang isip ay puno ng mga sangkap at mga recipe. Ang kanyang ama at ang pari ay hindi makapaniwala dito. Pagkalipas ng 2 araw, natagpuan ni Melly ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga gintong liwanag na particle na nasisipsip sa kanyang katawan. Ang kanyang ama at ang pari ay hindi makapaniwala sa kanyang potensyal na mahika. Ginaisang nila siya at dinala sa huling bahagi ng ritual. Magbabasa na ng isang kasulatan ang pari, at kung matagumpay na makakuha si Melly ng isang mahiwagang kakayahan, mauunawaan niya ang kahulugan nito. Habang nagsimulang magbasa ang pari, biglang naintindihan ito ni Melly. Ang banal na kasulatan ay magic mismo. Napansin ng kanyang ama na naging maayos ang lahat. At sa kanilang pag-uwi, tulad ng ipinangako, huminto sila sa palengke para kunin ni Melly ang kanyang bunkas. 3 linggo na ang lumipas, at ang buong bayan ay abala at naghahanda para sa paparating na pagkubkob ng mga tulisan. Siya ay itinalaga upang tumulong sa paghahanda sa pagtatanggol, at sabik siyang tumulong. Alam niya na ang kanilang hukbo ay binubuo ng mga magsasaka, kaya sila ay mahina at walang sapat na lakas. Kailangan nilang makabuo ng isang diskarte ng mabilis. Gumawa sila ng malaking pader ng depensa, pinuno ang mga balon, at tinatakan ang maliliit na nayon. Ayaw nilang gumawa ng base doon ang mga bandido. Pagkatapos, ang mga taga-nayon ay magtatago sa pinakamalaking nayon. Halos tiyak ang pagkatalo, at wala silang sapat na mga lalaki, at ang kanilang pagkain ay maaaring tumagal lamang ng 3 araw. Nawala sa pag-iisip, biglang nag-ambala si Melly sa pagdating ng kanyang mga kaibigan noong bata pa, sina Mark at Lomi, na dumating upang tulungan siya. Tinuruan niya ang mga ito kung paano mang-alap ng mga bato na maaaring gamitin sa paghagis sa mga bandido, ngunit binalaan din sila na lumayo sa panganib. Habang kinukuha ni na Mark at Lomi ang mga bato, bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog. Iyon ay ang mga tulisan, na dumidiretso sa kanilang nayon. Tumakbo sila pabalik at inalerto ang lahat tungkol sa panganib. Nagsimulang magpanik ang mga taga-nayon, natakot na hindi nila sila mapigilan. Pumasok ang ama ni Melly para magbigay ng kanyang talumpati. Ang bawat taga-nayon ay nagkaroon ng lakas ng loob, at nagpasya na hindi nila hahayaang kunin ang kanilang lupain. Alam ng general na mag-aaklas ang mga bandido sa gabi. Kaya, nagsimula siyang magdesisyon kung saan itatalaga ang kanyang mga tauhan. Ang general ay sumakay sa kabayo upang subaybayan ang lugar. Nagbigay daan ito sa kanila na sorpresahin ang mga bandido at unang magwelga. Samantala, si Melly ay inatasan sa pag-iingat sa nayon kapag wala ang general. Sinabihan niya sina Mark at Lomi upang ihatid ang mensahe na hudyat ng pag-atake gamit ang mga pana ng apoy.
Natakot si Lomi na posibleng mapahamak ang general, ngunit nanatiling tiwala si Melly na gagamitin sila ng kanyang ama bilang gabay upang makabalik kung siya ay hahabulin. Ang general ay nag-scout at nakita ang mga mapagkukunan ng mga bandido. Mayroon silang 70 lalaki, 5 maayos na kabayo, at ilang bihag mula sa nakaraang mga nayon. Isang magandang senyales na hindi sila nagdala ng maraming probisyon. Sa kanyang mga kakayahan sa mahika, dumiretso ang general sa labanan, ginagawa ang kanyang makakaya upang bawasan ang mga bilang ng kaaway. Sa isang mabilis na pag-atake, ang ilang mga bandido ay natapos. Matalino ang pinuno ng bandido, nagbigay siya ng magandang tagubilin at itinigil ang pag-atake. Nang walang maraming mga pagpipilian, nagpa siya ang general na umatras sa halip na umatake muli. Nakita ito ng mga bandido bilang isang pagkakataon at tinipon ang kanilang mga kabayo upang habulin sila, ngunit gumawa sila ng dalawang malaking maling kalkulasyon. Ang una ay hindi nila napansin ang bitag na ginawa ng mga taga-nayon. Ang pangalawa ay hindi nila inaasahan na ang di umano'y walang pinunong nayon ay magkakaroon ng pinakamakapangyarihang pinuno sa kanilang lahat. Nakita ng general ang mga palason ng apoy at agad na nakilala ang plano ni Melly. Ginagabayan ni Melly ang kanyang ama na bumalik, habang ibinibigay din ang kanilang lokasyon sa kalaban. Alam ng kanyang ama ang kanilang kasalukuyang lokasyon, at kung aling landas ang tatahakin upang mabawasan ang pinsala sa mga bukid. Habang papalapit ang mga bandido sa nayon, inutusan ni Melly ang isang grupo ng mga bata na maglunsad ng isang buong pag-atake gamit ang mga tirador. Hindi inaasahan ng mga bandido na tatamaan sila ng pinaghalong apoy na bato sa kanilang mga mukha. Nagsimula silang tumakas sa takot, ngunit tinupok sila ng apoy bago sila makatakas. Ilang oras lang ang nakalipas, tinipon ni Melly ang lahat ng bata at ipinaliwanag ang plano. Alam niyang pangungunahan ng kanyang ama ang mga bandido sa paghabol. Kaya, gumawa siya ng isang diskarte upang salakayin ang mga bandido mula sa kanilang panig, na kung saan ay ang kanilang kahinaan. Sa paggamit ng mga bata, nalampasan nila ang bilang ng mga bandido at nagamit ang kanilang mga tirador sa mahusay na epekto. Ngunit hindi sumuko ang pinuno ng bandido. Nagawa niyang hoyin ang bato at umakyat sa dingding. Mabilis niyang pinaslang ang isang magsasaka at hinamon ang iba. Pinalibutan siya ng mga magsasaka, ngunit mas may karanasan siya sa labanan. Iniutos ng pinuno ng mga bandido na tapusin ang lahat. Nagsimula ang buong labanan, habang ginagawa pa rin ng mga bata ang kanilang makakaya sa pagbato. Ininis nito ang lider ng bandido, at tumakbo siya papunta sa mga bata at inatake sila. Hindi may galaw ng mga bata ang kanilang mga paa, at di nagtagal ay tumalsik ang dugo sa sahig. Nagawa ni Melly na itulak ang bata at nataman sa balikat. Ginamit siya ng lider ng bandido bilang bihag. Nakita ni Melly ang isang nasawi na nakahandusay sa lupa at mabilis na naisip na magagamit niya ito sa kanyang kalamangan. Nasunog ang ulo ng lalaki mula sa mga bato. Ginamit ni Melly ang kanyang mahiwagang kakayahan upang kopyahin ang pinsala sa iba pang mga bandido. Naramdaman din nila ang pag-init ng kanilang mga ulo, na nagdulot ng kalituhan sa mga bandido at kanilang pinuno. Ginamit ni Melly ang parehong spell sa pinuno, na nagpalaya sa kanya. Hindi maintindihan ng lider ng bandido ang nangyayari at nataman siya ng bato, at nagtatanong siya kung wizard si Melly. Sa wakas natapos din ang paghaharap laban sa mga bandido. Hinahati-hati ni Melly ang mga supply ng pagkain sa mga taga-nayon upang matiyak ang kanilang kabuhayan. Pagkatapos ay isinalaysay ni Melly ang kanyang kwento tungkol sa kanyang muling pagkakatawang tao bilang anak ng isang mahirap na maharlika, at ang tanging layunin niya sa buhay ay punan ang mundong ito ng mga dessert. Ang mga gwardya at taga-nayon ay nag-aasikaso sa mga nakagapos na mga bandido, na nagpaplanong ipadala sila sa ibang county. Nais ng ama ni Melly na i-claim ng maharlika mula sa county na iyon na nakipaglaban sila sa mga bandido. Mawawalan sila ng kaluwalhatian, ngunit kailangan muna nilang makipag-negotiate. Gusto niya man lang ng kabayaran para sa mga gastusin sa labanan at mga pagkalugi na dinanas. Pagkatapos ay sinimulan ng ama ni Melly na bigyan ng parangal ang mga gwardya, at mga taga-nayon para sa kanilang katapangan sa mga armas at pilak na barya. Maging ang maliliit na kaibigan ni Melly ay tinawag at binigyan ng gantimpala sa pagtulong kay Melly. Masayang naglakad ang dalawa pauwi, ngunit tumakbo si Melly para tulungan silang dalhin ang mga gamit. Pinuri niya ang kanilang trabaho, ngunit nanatili silang mapagpakumbabot na sinasabing nagbato lang sila ng bato. Masaya si Melly na walang nasawi at makakabalik na sila sa dati nilang gawain.
Umuwi ang mga bata para ipagdiwang ang tagumpay. Sa gitna ng pagdiriwang, lumabas sina Mark at Lomi. Nagtaka si Mark kung ano ang ginawa nila sa mga bandido. Inihayag ni Lomi na ginapos sila sa shed ng pangunahing nayon. Nagpasya si Mark na suriin sila dahil bilang isang future retainer ni Melly, kailangan niyang bantayan ang mga bandido. Pumayag naman si Lomi at sumunod sa kanya. Sinabi sa kanila ng mga matatanda na hindi ito ligtas at bumalik. Ngunit hinailan ni Mark si Lomi sa mga palumpong at naghagis ng maliliit na bato upang makagambala sa mga matatanda. Sinamantala nila ang pagkakataong makapasok sa loob ng shed para lamang matakot sa lider ng bandido. Ibinunyag ng pinuno na hawak na ni Mark ang kanyang espada at tinanong kung paano niya ito nakuha. Si Mark ay lubos na natakot at nahulog sa ilalim ng pagmamanipula ng bandido. Sinabi ng bandido na masasawi siya kapag napasubo siya, kaya gusto niyang turuan si Mark kung paano gamitin ang buong kapangyarihan ng kanyang magic sword. Naalala ni Mark na maaaring gumamit si Melly ng mahika at nais siyang tulungan pa. Sinabihan ng tulisan si Mark na bunuotin ang espada. Sinunod ni Mark ang mga tagubilin, at pinuri siya ng bandido, na tinawag siyang magaling. Sinubukan ni Lomi na tawagan si Mark ngunit hindi niya ito pinansin. Pinalaya ng bandido ang sarili mula sa mga lubod at sinabihan si Mark na lumapit para malaman ang mga magic words. Ito ay higit pa sa isang magic kick sa tiyan, na nagpapadala sa bata na lumipad palayo. Bumangon ang bandido at inatake si Lomi, lahat ay dahil sa isang walang isip at sakam na bata. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang sugat, at kinuha ng bandido si Mark na bihag para makatakas. Halos hindi nakaligtas si Lomi hanggang sa dumating si Melly. Inutusan niya ang mga gwardya kung paano haharapin ang pinsala, at tinanong kung saan nagpunta ang bandido. Nalaman niya ang mga direksyon at sinundan siya gamit ang kanyang kabayo. Napagpasyahan ni Melly na maaari niyang gamitin ang mga anti-bandit trap sa lugar sa kanyang kalamangan. At kung siya ay nasa isang direktang paghaharap, maaari niyang gamitin ang kanyang mahika upang kopyahin ang sugat pabalik sa tulisan. Ngunit napagtanto niya na maaari niyang kopyahin ang anumang nakita niya. Samantala, nalaman ng ama ni Melly ang nangyari at todo ang galit sa mga gwardya sa hindi pagpigil kay Melly, na nagpasya na iligtas ang kanyang anak. Nag-aalala si Floyd na baka may mga kasama ang bandido na naghihintay para umatake. Pagkatapos ay sinabihan ni Floyd si Carlo na manatili sa likod upang tiyakin ang mga taga-nayon, habang ginagamit niya ang kanyang mahika upang mahanap si Melly. Sa kagubatan, si Mark ay nagpupumilit na palayain ang sarili mula sa tulisan. Bigla silang nahulog sa bitag kaya naabutan sila ni Melly. Nainas ang bandido dahil sa bitag at naghandang lumaban. Batid ng bandido na maaaring gayahin ng mahika ni Melly ang anumang sugat na natamo niya, kaya gusto na lang niyang tapusin si Melly sa isang pag-atake. Napaatras si Melly hanggang sa makalapit siya kay Mark. Sinabihan ni Mark si Melly na iwanan siya, sa puntong ito, gagawin ko, ngunit iba si Melly. Hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang mga kaibigan. Ang bandido, na pagod dito, ay sinira ang espada ni Melly, na sinundan ng isang pag-atake upang hatiin si Melly sa kalahati. Sa sandaling iyon, ginamit ni Melly ang kanyang mahika. Samantala, ginagamit ni Floyd ang kanyang mahika upang subaybayan ang lugar. Ang tanging nahanap niya lang ay ang putol na espada ni Melly. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik, hindi alam kung paano sasabihin kay Carlo na nawalan siya ng anak. Gayunpaman, nang pumasok siya sa bahay ni Carlo, nakita niya si Melly na nakaupo sa kandanggan ng kanyang ina. Nagulat si Floyd at napasigaw. Ipinaliwanag ni Carlo na nakauwi si Melly kasama si Mark kanina. Hindi naintindihan ni Floyd kung paano niyang hindi nakita si Melly na bumalik, at ginamit pa niya ang kanyang salamangka upang subaybayan ang lugar. Sinabi ni Melly na ito ay komplikado. To make it short, ipinaliwanag ni Melly na kinopya lang niya ang teleportation magic ng kanyang ama. Nataranta ang lahat. Ipinaliwanag ni Melly na maaaring kopyahin ng kanyang magic ang anumang nakita niya sa isang bagay, kaya kinopya niya ang magic ng kanyang ama sa kanyang katawan at nag-teleport kasama si Mark. Naiintindihan naman ni Carlo ang sitwasyon pero pinagalitan pa rin si Melly. Pinagbawalan niya itong ibunyag na maaari niyang gamitin ang magic ng ibang tao, or gamitin ang mga spells na iyon sa publiko. Pagkatapos huminahon, ipinaliwanag ni Carlo kay Floyd na maaaring puntiryahin ng mga tao si Melly. Dahil sa kanyang kakayahang kopyahin ang mahika, pupuntiryahin siya ng iba para gawing sandata ng tao. Ang pinakamasamang bahagi ay nagtagumpay ang bandido na makatakas at maibunyag ang sikretong iyon.
Pagkatapos ay lumabas si Melly upang salubungin si Mark at ipinahayag na mabubuhay si Lomi. Super malungkot si Mark pero sinubukan siyang kumbensihin ni Melly na bisitahin siya ng magkasama. Sinisisi ni Mark ang sarili sa hindi niya pakikinig sa kanya. Kung siya lang ay nakinig, hindi sana siya nasaktan. Sinubukan siyang aliwin ni Melly, na sinasabi sa kanya na humingi ng tawad. Kinaladkad niya si Mark para bisitahin siya, ngunit medyo nakangiti ito sa kabila ng pinsala. Inihayag niya na okay lang siya, ngunit hindi siya pinayagang lumabas at maglaro. Pagkatapos ay nagpa siya si Melly na gamitin ang kusina upang bigyan ng oras na mag-isa sina Mark at Lomi. Actually, yung sweet na gagawin lang niya ang inaalala ni Melly. Habang si Mark ay malungkot, nalulumbay na talunang bata, naisip ni Melly na makakapagbigay siya ng mga ngiti sa mukha ng lahat sa pamamagitan ng pagluluto. Kaya, nagpa siya siyang gawin ang kanyang bunkas pie. Maingat niyang inihanda ito sa detalye, habang si Mark naman ay maayos na humingi ng tawad kay Lomi. Naging kakaiba ang mood sa pagitan nilang dalawa, hanggang sa literal na bumalik si Melly makalipas ang 5 minuto na may dalang bunkas pie. Nagsimulang maglaway ang dalawa, dahil hindi pa sila nakakita ng bunkas pie sa kanilang buhay. Ipinaliwanag ni Melly na ito ang kanyang paraan para gumaan ang pakiramdam ni Lomi at para pasayahin si Mark. Sinimulan itong kainin ng dalawa na parang mga batang gutom, at binanggit ni Lomi na parang hindi na siya sugatan. Ngunit may isa pang sorpresa si Melly, hiniwang bunkas sa pulot. Kinasusuklaman ito ng dalawang bata dahil ang lasa ay kabaligtaran ng pie. Pagkatapos ay hinugot ni Melly ang kanyang panloob na Socrates. Ipinaliwanag niya na iba-iba ang lasa ng bawat bunkas, at kailangan niyang makahanap ng pagkakatugma sa mga lasa. Inihambing ito ni Melly sa mga tao, na ipinaliwanag na may kakaibang katangian si Mark at gagawa siya ng paraan upang panangin ang mga katangiang iyon. Ang aral na gusto niyang ibigay ay ang pagkabigo sa isang bagay ay nangangahulugan lamang na maaari siyang matuto, magsumikap, at umunlad. Sa wakas ay natuwa si Mark, hanggang sa pumasok sa silid ang ama ni Lomi. Ang taong ito ay literal na parang kamukha ng isang demon lord, na hinihiling kay Mark na madama ang pananagutan sa pananakit kay Lomi. Ang gusto lang pala niyang gawin ay mag-set up ng kasal ng dalawa. Nataranta si Mark at hindi alam kung paano magre-react. Gayunpaman, kapag si Lomi ay tinanong tungkol sa kanyang pananaw, siya ay tumugon, sige ba, bakit hindi? Sinusubukan pa rin ni Mark na makabawi, at binigay ni Lomi ang ilang bunkas pie sa kanyang ama. Napansin ni Mark na isang huling piraso na lang ang natitira at nagtanong tungkol sa kanyang bahagi. Mapaglarong sagot ni Lomi na ang mga ari-arian ng mister ay pag-aari ni Mrs. kaya siya ang kukuha. Napagtanto ni Melly na totoo ang kanyang teorya, ang mga matamis na pagkain ay nagdudulot ng mga ngiti sa mukha, ngunit nagsisimula pa lang siya. Lumipas ang 1 buwan pagkatapos ng insidente ng bandido, ngunit may isa pang problema. Nakipagkita si Melly kina Floyd at Carlo, na nagsabi sa kanila na wala na silang pulutan mamaya. Sa una ay hindi ito pinansin ni Floyd dahil si Carlo ay palaging nakikipag-inuman kahit walang ambag. Si Melly naman ay gustong ayusin ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Carlo na kailangan nilang isara ang dalawang nayon dahil sa mga bandido, at ngayon, kailangan nilang hukayin ang mga balon at muling itayo ang mga bahay. Ngunit kailangan din nilang magkaroon ng mga probisyon para sa lahat ng mga taga-nayon. Dagdag pa, ang mga patlang ay kailangang ayusin, at walang pera para sa lahat ng ito. Makakakuha sila ng 200 piraso ng ginto para sa pinuno ng bandido, ngunit si Mark, ang talunang bata, ay sinira ang kanilang mga pagkakataong makakuha ng gantimpala. Iniisip ni Carlo ang tungkol sa paghiram ng pera sa isa pang maharlika. Gayunpaman, hindi sila magpapahiram ng anuman. Lahat ng kalapit na lupain ay nasira sa taglamig, at nasira din ito ng mga bandido. Nagtatanong si Melly kung maaari silang humingi ng tulong sa kanyang mga lolo't lola, ngunit pinutol ng kanyang mga magulang ang relasyon sa kanilang mga pamilya 15 taon na ang nakararaan. Sinabi ni Carlo na hindi man lang nila ipinakilala si Melly sa kanyang mga lolo't lola, kaya imposibleng humingi ng pera sa kanila. Ipinaliwanag pa niya na lahat ay tutol sa kanyang pagpapakasal sa ina ni Melly, dahil mahirap talaga ang kanilang mga lupain. Kaya, karaniwang nagpa siya silang tumakas. Bumalik si Melly sa kanyang mga kaibigan, na mabilis na naiintindihan ang sitwasyon. Sinabihan siya ni Mark na huwag itago sa kanila ang mga bagay-bagay dahil makakatulong din sila. Binago ni Melly ang paksa at nagtanong tungkol sa pag-recover ni Lomi.
Inihayag niya na maaari na siyang lumabas, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng kirot. Kino-question ni Mark ang posibilidad na palakihin ang kanilang mga taniman upang magtanim ng higit pa, ngunit wala silang oras, tao, or kahit na pera para gawin ito. Sinabi ni Lomi na maaaring ibenta ni Melly ang kanyang mga matamis na pagkain sa lungsod, ngunit hindi niya kayang bayaran ang mga gastos sa produksyon. Iminumungkahi ni Mark na maaaring magturo ng mahika si Melly. Tinanong ni Melly kung bakit gusto niyang matuto ng magic. Iniisip ni Mark na yayaman siya dahil lang sa paggamit niya ng mahika. Sinimulan siyang kutsain ng kanyang magiging asawa dahil napakazlo niya para matutunan ito, at kahit na magawa niya, magiging delikado lang ito sa kanya. Sinabi ni Lomi na ang mahika ay maaaring maging susi. Sinabi niya kay Melly na makakakuha sila ng ideya kung ipapakita niya sa kanila ang kanyang mahika, kaya nagpasya siyang subukan ito. Sinabihan sila ni Melly na gumuhit ng isang bagay sa lupa. Si Mark ay gumuhit ng kanyang sarili na tinatalo ang isang dragon gamit ang magic, habang si Lomi ay gumuhit ng ilang bangkas. Pagkatapos ay ginagamit ni Melly ang kanyang mahika upang kopyahin ang mga imahe sa kanilang mga kamay. Sinubukan ni Lomi na kuskusin ito, ngunit hindi ito nawawala. Ipinaliwanag ni Melly na permanente ito kung gagamitin niya ito sa mga puno or dingding, ngunit mawawala ito sa loob ng 3 araw kung gagamitin niya ito sa balat. Tinanong ni Lomi kung maaari niyang gawin ang kabaligtaran. Nalilito si Melly. Ipinaliwanag niya na magiging cool kung maaari niyang ilagay ang isang larawan ng isang bahay, or mukha ng isang tao sa lupa. Napagtanto ni Melly na ito ang sagot na hinahanap niya at agad na tumakbo upang salubungin ang kanyang ama. Si Carlo ay tinatalakay ang sitwasyon kay Floyd at sa kanyang asawa. Isinasaalang-alang nilang humingi ng pera sa kanyang mga magulang, ngunit hindi siya sigurado tungkol dito. Biglang pumasok si Melly sa silid na may plano. Lahat sila ay gustong marinig ito. Tinanong niya kung naaalala ng kanyang ama ang oras na binanggit niya ang kanyang mga pagtatangka na ayusin ang kasal para kay Josie, kapatid ni Melly, na 13 taong gulang na at sa loob ng karaniwang edad ng kasal. Hindi pa rin maintindihan ng kanyang ama kung ano ang pinapanto ni Melly. Ipinaliwanag ni Melly na maaaring isama ng kanyang ama si Josie upang ipakilala siya sa ibang mga maharlika dahil magagamit niya ang kanyang teleportation magic. Ngunit ang ilang mga maharlika ay hindi maaaring gumamit ng mahika at napipilitang dumalo sa isang royal ball sa kabisera, ngunit iyon ay isang mahal at mapanganib na paglalakbay. Sinabi ni Melly na maaari silang magbenta ng mga larawan ng matchmaking. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika upang gawin ang larawan ng kanyang ina sa isang tabla ng kahoy. Hindi makapaniwala sina Carlo at Floyd dahil napakadetalyado nito. Tinitingnan ito ng kanyang ina, at pakiramdam niya ay nakikita niya ang sarili sa salamin. Ang layunin ni Melly ay gamitin ang salamangka na ito upang makagawa ng larawan ng mga maharlika na naghahanap ng mapapangasawa. Iniisip ni Carlo na ito ay isang perpektong pagkakataon. Maaari silang singilin ng 5 or 10 gintong piraso bawat larawan, ngunit maaari itong maging mas mahal. Ang ilang mga magulang ay walang pakialam sa pera kung magagawa nilang ipakilala ang kanilang mga anak ng ganito. Binanggit ni Floyd na may panganib na malantad ang mahika ni Melly kung gagawin nila ito. Ipinaliwanag ni Melly na hindi nila ito may tatago magpakailanman, at kung gagawin nila ito, iisipin ng mga tao na ang kanyang magic ay tungkol lamang sa paggawa ng mga larawan. Nagpasya si Carlo na subukan muna ang ideyang ito kay Count Litek dahil makikipagkita siya sa kanya para pag-usapan ang tungkol sa mga bandido. Dumating sina Carlo at Melly sa lungsod ng Litekville at humingi ng pagpupulong kay Count Litek. Si Count Litek ay nanunood mula sa bintana, nagtataka kung gusto niyang sisihin siya sa hindi pakikitungo sa mga bandido. Plano niyang purihin si Carlo para sa kanyang mga nagawa at paalisin siya. Pumasok si Melly at ang kanyang ama kung saan nakilala nila si Count Brioche Litek. Naaalala ni Melly na binigyan siya ng kanyang ama ng maikling pagpapakilala sa kanya. Siya ang panganay na anak na babae ng nakaraang konde, ngunit ang kanyang ama ay nasawi sa labanan. Ipinakita ni Carlo ang kanyang paggalang kay Litek, at binanggit niya kung paano mukhang kaakit-akit na binata si Melly. Nilapitan siya ni Melly upang ipakita ang kanyang paggalang, ngunit napansin na niya na pinagmamasdan niya ang kanilang pag-uugali. Inaanyayahan niya silang sumama sa kanya para uminom ng tsaa, ngunit mas nakatutok si Melly sa cookies. Binanggit niya na ito ang specialty ng kanyang lupain, at naghanda siya ng pinakamahusay na posibleng tsaa.
Si Carlo ay nananatiling magalang at pinupuri kung gaano katanyag ang kanyang tsaa, na binabanggit na ang aroma at lasa ay naaayon sa reputasyon nito. Pero nakatutok pa rin si Melly sa cookies. Kumuha siya ng isa at sinubukan, para lang makitang nakakakilabot ang lasa. Hindi ito maintindihan ni Litek dahil karamihan sa mga bata ay gustong tumanggap ng anumang uri ng matamis na pagkain. Pagkatapos ay humigop si Melly sa tsaa, isa na namang pagkadismaya. Pinupuri ni Litek si Carlo dahil hindi lamang siya mahusay sa mga usaping militar, kundi pati na rin sa lahat ng pagbabago sa agrikultura na ginawa niya sa kanyang lupain. Binanggit niya na gusto niyang malaman ang kanyang mga lihim at kaalaman. Iyon ay kapag binanggit ni Carlo ang kanyang ginagawa. Karamihan sa mga pagbabagong ginawa sa kanyang lupain ay dahil sa payo ni Melly. Sa palagay ni Litek ay tumatanggi siyang kilalanin para sa kanyang mga nagawa. Sinabi ni Litek kay Melly na dapat niyang ipagmalaki ang pagkakaroon ng napakapoging ama. Si Carlo at Melly ay naghihintay sa sandaling ito. Dahil nakikipag-usap siya kay Melly, maaari niyang ilabas ang kanyang tunay na sarili. Una, sinabi niya na ipinagmamalaki niya ang kanyang ama, ngunit pagkatapos ay kinontra niya na ang lupain ng kanyang ama ay ni-raid ng ilang daang bandido. Napakasama kaya napilitan si Melly at iba pang mga bata na sumama sa laban. Napagtanto ni Litek na nagkamali siya sa pagpayag sa isang bata na magsalita tungkol sa paksang ito, ngunit muling nagsalita si Melly. Binanggit niya na inusisa nila ang mga bandido, na nagsiwalat na lumabas sila sa Litek Vale. Napagtanto niya na sinusubukan ni Melly na makipag-ayos ng mga pinsala at nagkukunwaring ignorante. Hindi matanggap ni Litek ang pagkatalo, at nagkakamali siyang tanungin si Melly kung mayroon silang anumang pruweba. Pagkatapos ay ipinakita ni Carlo ang isang espada na pag-aari ng isa sa mga bandido, at ang espadang iyon ay may dala-dalang crest ng pamilya ni Litek. Mabilis na napagtanto ni Litek na siya ay nahuli sa kanyang kasinungalingan. Muling umatake si Melly, binanggit ang mga tauhan ni Litek na nabigo na lipulin ang mga bandido, at dahil dito, ni-raid ang mga lupain ni Carlo. Ipinaliwanag ni Melly na ayaw nilang magkagulo sa insidenteng ito, ngunit dahil inatake sila, kailangan nilang mabayaran sa kabiguan ni Litek. Tinanong niya kung itinuturing niyang naaangkop ang 100 piraso ng ginto, ngunit sumagot si Melly na hindi nito sinasaklaw ang mga pinsala. Sinabi ni Litek na hindi siya mukhang bata at itinaas ang kabayaran sa 130, ngunit tumanggi si Melly. Hindi siya makapaniwala na dinadaig siya ng isang bata at nagpas siyang magbigay ng 150 pirasong ginto. Tinanong ni Melly ang opinyon ng kanyang ama, at tinanggap nila ang deal. Habang pinirmahan nila ang kontrata, napagtanto ni Litek na si Melly ay katanji tangi, at napagtanto na maaaring siya ang dahilan kung bakit umuunlad ang lupain ng kanyang ama. Lalo na't ang mga ama ang nagsasagawa ng negosasyon, ngunit pinahiya lang siya ni Melly. Iniisip niya pa rin na ang 150 piraso ng ginto ay isang maliit na halaga na babayaran kung isasaalang-alang na maaari niyang mawala ang tiwala ng hari. Matapos gawin ang lahat, ipinahayag ni Litek na minaliit niya si Melly dahil sa kanyang edad. Humihingi ng paumanhin si Melly sa mga sinabi niya, pero kailangan niya itong gawin. Sinabi niya na hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili sa kanya, at sinunod niya ang kanyang kahilingan. Bago umalis, humingi ng paumanhin si Melly sa hindi pagdadala ng regalo. Kaya, naglabas siya ng isang piraso ng tela at ginamit ang kanyang mahika. Halos hindi naniniwala si Litek na nakita niyang gumawa siya ng larawan sa kanya sa 1 segundo. Nagpasalamat siya sa regalo, at nagpaalam si Melly. Pagkatapos ay pumunta si Carlo sa isang seremonya ng pagdating ng edad ng apo ng duke na si Kadlacek. Binabati niya ang duke para sa kanyang apo na si Squall sa kamakailang pagtanda. Ipinakilala ng duke si Squall, na binanggit na nagtapos siya bilang nangungunang estudyante sa akademya ng militar. Ang binatang lalaki ay kinakabahang sumaludo kay Carlo, at ang duke ay humingi ng paumanhin para sa kanyang pagkabalisa. Ibinunyag niya na hinahangaan ni Squall si Carlo, at inaasahan niyang makilala ang kanyang bayani noong bata pa. Binanggit ni Carlo na ito ay isang karangalan at ipinakilala si Melly sa duke. Ipinakilala ni Melly ang kanyang sarili sa isang nakaka-relax at tiwala na paraan, na pinahanga ang duke. Mahinahon niyang pinuri si Squall, na nakagat ang dila dahil sa kanyang nerbiyos. Binanggit ng duke na sa kabila ng pagiging mas bata, mukhang mas mature si Melly kaysa sa kanyang apo. Binanggit din niya na si Melly ay nasa hustong gulang na at nagtanong kung nagising niya ang kanyang mahika.
Binanggit ni Melly na talagang nakakuha siya ng mga mahika na kakayahan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na pinahanga ang duke, na binanggit na pinagpala ang pamilya ni Carlo. Si Melly ay nananatiling kalmado at mapagkumbaba na tumugon na siya ay sinuwerte. Nag-usisa ang duke at nagtanong kung maipapakita ni Melly ang kanyang mahika. Tinanggap ito ni Melly, at tinanong kung maaari siyang humiram ng isang piraso ng tela sa mayordomo. Nagsagawa siya ng kanyang mahika, nagpiprint ng imahe ng isang magandang babae. Humanga ang duke, ngunit tumibok ang puso ng kanyang apo. Binanggit ni Melly na ito ay regalo mula sa kanyang sarili at sa Margrave ng Habarok na gustong ipakilala ang kanyang anak na babae kay Squall. Binanggit ng duke na hindi naruroon ang Margrave at tinanong kung tunay na anak niya ito. Ipinakilala siya ni Melly bilang ikatlong anak na babae ni Margrave na pinangalan ng Petra. Ipinaliwanag niya na binisita niya ang kanilang domain gamit ang magic ng kanyang ama at nakilala niya ito. Ang Margrave ay kasalukuyang natigil sa isang salungatan, at si Petra ay hindi maaaring makipagkita kay Squall, kaya nagpa siya silang ipakilala siya sa ganitong paraan. Si Squall ay nababahala para sa kanya, na binanggit na siya ay maganda at cute. Sinasamantala ni Melly ang pagkakataong ito para imbitahan siya sa kanyang coming-of-age celebration sa susunod na buwan. Agad namang sumang-ayon si Squall. Nagalit ang kanyang lolo dahil walang isip si Squall at hindi niya kinikilala na kasal pala ito. Sinubukan ng duke na mag-play safe at sinabihan si Squall na huminahon. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano niya planong makarating doon. Binanggit ni Melly na magagamit nila ang magic ng kanyang ama para ligtas na maglakbay. Si Squall ay kumikilos tulad ng isang masayang tuta, na nagsasabi sa kanyang lolo na hindi sila magkakaroon ng mga problema sa tulong ni Carlo. Nagsimulang magsisi ang duke, ngunit nakikita ito ni Melly bilang isang pagkakataon. Ibinubulong niya ang Margrave na ilang taon nang nakikipaglaban at napapagod na. Naging interesado ang duke at humingi ng karagdagang impormasyon. Binanggit ni Melly na nais ng Margrave na ihinto ang labanan sa pamamagitan ng paggamit ng militar ng duke, at para doon, nais niyang pakasalan ang kanyang anak na babae kay Squall. Sa kabila ng opinyon lamang ito ni Melly, iniisip ng duke na ito ay isang piraso ng kawili-wili at maaasahang impormasyon. Nagpa siya ang duke na sumama sa pagdiriwang ni Petra habang iniisip na ito ay maaaring maging isang magandang kwento upang sabihin sa hari. Kalaunan ay naging close si Squall kay Melly, at naging magkaibigan sila. Gusto ni Squall ng isa pang larawan ni Petra, isang mas maganda. Sumang-ayon si Melly dahil ang layunin niya ay maging matchmaker sa pagitan ng dalawa. Lumipas ang ilang linggo, at malapit na ang taglamig. Itinoon ng mga taga-nayon ang kanilang oras sa muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan. Kontento si Carlo sa kasalukuyang sitwasyon, at pumasok si Melly sa opisina. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang ama at ibinigay sa kanya ang sulat na kanilang natanggap. Binasa ni Carlo ang mga liham mula sa duke at Margrave, at binanggit na ang kanilang pansamantalang problema sa kita ay nalutas na. Makakatanggap sila ng 20,000 pirasong pilak dahil napagdesisyonan na ang engagement ni Squall at Petra. Ipapahayag nila ito sa coming of age ni Petra. Magpapadala rin ang Margrave ng 30 gintong barya ng maaga, na sa palagay ni Floyd ay magagamit nila upang makakuha ng ilang mga kabayo. Ipinaliwanag ni Carlo na ang mga pondo ay nilalayong gamitin upang protektahan si Petra. Sa simula ay nalilito si Melly, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na hiniling sa kanila ng Margrave na panatilihin siyang ligtas sa kanilang paglalakbay, at sa seremonya sa kabisera. Binanggit ni Floyd na maraming tao ang tutol sa ideya ng kasal sa pagitan ng dalawang marangal na pamilya. Ganon din ang iniisip ni Carlo, at binanggit ang kaaway ng Margrave. Sa palagay ni Floyd, okay lang dahil inilihim nila ang pakikipag-ugnayan, ngunit naiintindihan ni Melly na maaaring ailik ng simbahan ang impormasyon. Ipinaliwanag ni Carlo na ang simbahan ay opisyal na isang neutral na entity. Ngunit kung binayaran ng sapat na pera, magbubunyag sila ng impormasyon. Napagtanto din ni Melly na maaari silang mangolekta ng toneladang impormasyon dahil sinasabi nilang neutral sila. Binanggit ni Carlo na kaya niyang protektahan si Petra ng mag-isa gamit ang kanyang teleportation spell. Ngunit magiging mahirap na i-teleport siya, at ang mga gwardya na nagpo-protekta sa kanya sa kabisera ng sabay. Binanggit ni Floyd na maaari silang mag-recruit ng mga mersenaryo sa kabisera, ngunit maaaring makalusot ang kaaway. Binanggit ni Floyd na dapat silang tumanggi na samahan si Petra, ngunit tumanggi si Carlo.
Binanggit niya na ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang makuha ang tiwala ng parehong mga Panginoon, na lilikha ng isang domino effect para sa hinaharap na pag-unlad ng mortal. Biglang nakakuha si Melly ng perpektong ideya na protektahan si Lady Petra. Ang simbahan. Ipinaliwanag niya na ito ay isang hindi kilalang lugar kung saan ang mga pumupunta lamang doon ay ang sumasailalim ng pagpapakabanal. Si Petra na naruroon, maaari nilang pahabain ang seremonya dahil sa iba't ibang mga pangyayari. Sa tingin ni Carlo, magandang ideya ito dahil karamihan sa mga tao ay hindi makikialam sa simbahan. Sinabi ni Floyd na ito ay isang perpektong plano upang kumita ng ginto at magtayo ng higit pang mga bahay. Mabilis na dumating ang araw ng coming of age ni Petra, at sinalubong ni Carlo ang Margrave upang samahan sila. Ang Panginoon ay humanga na si Melly ay sasama rin sa kanila. Binanggit ni Carlo na mas magiging komportable si Petra sa isang taong nasa edad niya. Gayunpaman, sa katotohanan, si Melly ay bahagi ng kanilang plano. Pumasok sila sa karwahe at binati si Petra at ang kanyang nakababatang kambal na kapatid na si Licorice. Sinusubukan niyang kausapin si Licorice, ngunit dahil hindi ito magaling sa komunikasyon, malamig itong tumugon. Sinubukan ni Licorice na humingi ng paumanhin kay Petra na sinubukang mamagitan sa sitwasyon, ngunit sa tingin niya ay bonus lamang siya. Ang plano ni Melly na mag-escort ay magtungo sa isang lokal na simbahan kung saan magpapanggap silang si Petra ay pupunta sa ilalim ng sanctification ceremony. Pagkatapos ay magti-teleport sila sa kabisera at protektahan si Petra hanggang sa takdang oras. Dumating sila sa simbahan, kung saan nagpasya ang isang grupo na tambangan sila, ngunit lahat ay humakbang upang protektahan ang mga babae. Madaling natalo ni Carlo ang kanyang kalaban, ngunit ang isa ay nakalusot sa karwahe. Ang dalawang magkapatid na babae ay nagsimulang sumigaw, natakot para sa kanilang buhay. Ngunit humakbang si Melly upang protektahan ang mga babae gamit ang kanyang espada. Nakikipaglaban siya sa labas. Ang mga babae ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata nang makita nilang hinaharangan ni Melly ang pag-atake ng kalaban. Biglang, isa pang sumusubok na salakayin siya mula sa gilid, at sinubukan siyang balaan ni Licorice. Nang malapit nang matamaan si Melly, nagawa ni Carlo na desarmahan ang bandido. Pagkatapos ay nagawang talunin ng mag-ama ang mga bandido, at pinasalamatan sila ni Margrave sa pagprotekta sa kanyang mga anak na babae. Ngunit sinabihan sila ni Carlo na pumasok sa loob. Natatakot pa rin ang mga babae, ngunit sinubukan ni Melly na pakalmayin sila. Pumasok sila sa loob ng simbahan at tumungo sa basement na napansin ni Petra na medyo malayo. Tila natatakot si Licorice sa dilim at tinawag ang kanyang kapatid, ngunit marahang hinawakan ni Melly ang kanyang kamay. Sinabi niya sa kanya na ligtas siya dahil nandoon sila, na nagpablush sa babae. Matapos siyang aliwin, ginabayan siya ni Melly pababa. Ito ang dahilan kung bakit iniisip niya si Melly, na mas bata sa kanya ngunit kumikilos na parang may sapat na gulang. Gusto niyang hawakan ang kamay ng kanyang kapatid, ngunit sa tingin niya ay si Melly lang ang hindi nagkukumpare sa kanyang kapatid. Palagi siyang nag-aalinlangan, at iniisip niya na ang kanyang kapatid na babae ang napili bilang nobya dahil mas maganda siya. Hindi niya mataas ang tingin sa sarili, dahil pakiramdam niya ay extra lang siya. Pagkarating sa dulo ng hagdan, ginabayan sila ni Melly sa loob ng silid at sinabihan ang lahat na hawakan ang kanilang mga kamay sa isang linya. Sinusunod nila ang kanyang mga tagubilin, at ginagamit ni Carlo ang kanyang mahika, ipinadala ang mga ito sa simbahan sa Belvedere. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, mayroong kakaibang lalaki na nakatira sa sirang bahay na ito. Ipinaliwanag niya sa isang grupo ng mga mersenaryo na tinawag niya sila dito para gumawa ng trabaho para sa kanya, para maitayo niyang muli ang bahay ng Amanier. Sinabi niya sa mga lalaki na plano niyang sirain ang pamilya Kadlacek. Gagawin ng mga mersenaryo ang lahat para sa pera, kaya tinanong nila kung sino ang kailangan nilang tapusin. Ipinaliwanag ng weirdong lalaki na hindi nila kailangang pumaslang ng sinuman, dahil ang kanilang gagawin ay magdala ng isang babae sa kanya. Kung magtagumpay sila, makakatanggap sila ng 10 pirasong ginto. Tinanong ng pinuno ng grupo kung ang babae ay isang aristokrata. Sinabi sa kanila ng weirdong lalaki na gusto niya si Petra at hindi sila dapat mabaygo. Pagkaalis ng grupo, pinag-uusapan nila kung gaano ka-arrogant ang weirdong lalaki. Na-curious sila dahil ginawa ng lalaki na ito ang buong plano para lang maging isang aristokrata.
Hindi maintindihan ng grupo ang intensyon ng weirdong lalaki, at sa tingin nila ay masisisi sila sa pagkuha kay Petro. Ipinaliwanag ng pinuno na ang plano ng weirdong lalaki ay may dalawang layunin. Ang una ay ang sirain ang reputasyon ng pamilya Kadlachek, at ang pangalawa ay ang pag-angkin na siya ang nagligtas sa kanya at magiging isang aristocrates sa pamamagitan ng pagpapakasal sa babae. Gumagana lamang ito dahil gugustuhin ng mga magulang ni Petre na panatilihin ang kanilang katayuan, sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanyang kawalang kasalanan. Bumalik sa simbahan, dumating si Margrave at sinabi kay Petre na hinihintay siya ng pari para simulan ang seremonya. Pagkatapos ay binibigyan ni Carlo si Melly ng isang mahalagang misyon. Ang trabaho niya ay samahan si Licorice sa reception room hanggang sa matapos si Petre. Paliwanag ng kanyang ama, tila medyo pagod si Licorice. Pagkatapos ay lumapit si Melly kay Licorice, binanggit na mahirap magpahinga sa lugar na iyon. Pagkatapos ay sinabi niyang naghanda sila ng isang hiwalay na silid para makapagpahinga siya. Nag-aalangan si Licorice, ngunit sinabi niya sa kanya na mahalagang magpahinga habang ibinibigay ang kanyang kamay. Nahihiya niyang hinawakan ito, at ginabayan siya nito. Kasabay nito, ang karwahe at gwardya na sasama kay Petro ay dumating sa simbahan, at siya ay umalis kasama ang kanyang ama pagkatapos ng seremonya. Sa loob, medyo nalilito si Melly dahil nanatili ang kasambahay ni Licorice sa halip na sumama kay Petro. Si Kara, ang katulong, ay medyo agresibo habang ipinapaliwanag na nandito siya para protektahan si Licorice. Sa una ay nagulat si Melly at nagtanong kung maaari ba siyang magpahinga. Biglang umuga ang lupa, na lumikha ng malaking butas sa sahig. Nahulog sa butas sina Licorice at Melly, at sumigaw si Kara para humingi ng tulong. Nagmamadaling pumasok si Carlo sa silid upang alamin kung ano ang nangyayari. Sinuri niya ang sitwasyon at napagtanto na ang napakalaking hukay na ito ay nilikha ng isang salamangkero. Inutusan niya si Floyd na ipaliwanag ang sitwasyon kay Margrave at pagkatapos ay tumalon sa hukay. Samantala, nagising si Melly at sinubukang intindihin ang nangyari. Nagtataka siya kung bakit siya nabihag dahil mahirap ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Licorice at napagtantong siya ang pakay nila. Sinabihan ng mersenaryong pinuno ang isa sa kanyang mga tauhan na bantayan sila. Bago umalis, sinabihan niya si Melly na tatapusin niya ito kapag sinubukan niyang gumawa ng isang bagay. Nang walang anumang pag-iisip, nagpasya siya na dapat niyang protektahan si Licorice. Sa wakas ay narating na ni Carlo ang dulo ng napakalaking walang katapusang hukay na iyon at napagtanto na nakatakas na ang mga salarin. Sa wakas ay nagising si Licorice, at tinanong ni Melly kung naiintindihan niya ang nangyayari. Dahil hindi niya alam, ipinaliwanag ni Melly ang lahat ng kanyang nalalaman at sinabihan siyang magpahinga. Sa una ay nag-aalala siya, ngunit nagpasya siyang paniwalaan si Melly. Ang sabi ng lalaking nagbabantay sa kanila ay sinusubukan ni Melly na magpakitang gilas. Tumingin-tingin si Melly sa paligid, at nauunawaan niya na ang lugar na ito ay kabilang sa isang pamilyang duke na bumagsak 10 taon na ang nakakaraan. Naaalala niyang binasa niya ang listahan ng mga posibleng banta para sa escort ni Petre, at napagtanto niyang iisa lang ang duke sa listahang iyon. Ito ay ang duke ng Amanier. Ginagamit niya ang kanyang magic upang kopyahin ang impormasyon sa isang ribbon belt, at pagkatapos ay kinopya ang magic ng kanyang ama upang i-teleport ito sa kanyang ama. Samantala, bumalik si Carlo sa simbahan upang tingnan kung makakakuha siya ng karagdagang impormasyon. Sa sandaling iyon, may ilaw sa silid, at nagpapakita ang ribbon. Hinawakan ito ni Carlo at binasa ang impormasyon na nagpapakita na sina Melly at Licorice ay hawak sa ari-arian ng Amanier. Napagtanto nila na isang tao mula sa pamilya ng dating duke ang may kasalanan. Samantala, ang mersenaryong pinuno ay pumasok sa loob ng silid, nagalit dahil napagtanto na lamang niya na si Licorice ang nakuha nila sa halip na si Petro. Sinubukan niyang atakihin siya, ngunit ginagamit ni Melly ang kanyang mahika para mag-teleport sa tabi niya. Gayunpaman, inatake siya ng mersenaryong pinuno. Ang ibang lalaki ay naguguluhan at tinanong niya ang pinuno kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng pinuno na hindi sila mababayaran dahil maling babae ang nakuha nila, at ang anunsyo ng pakikipag-ugnayan ay nangyayari ngayon. Napagtanto ni Melly ang kanilang tunay na intensyon, ngunit wala siyang oras para mag-isip. Nais silang tapusin ng mga bandido upang maiwasang mag-iwan ng mga saksi. Nakatuon ang pinuno kay Petre, ngunit kinalas ni Melly ang kanyang sarili sa lubad at ginamit ang isa sa mga standby na espada upang protektahan siya.
Pinatumba niya ang isa pang lalaki at sinubukang harapin ang pinuno, na nalilito sa nangyayari. Si Licorice ay naginhawaan, at binanggit ni Melly na makakasama niya siya. Humakbang pasulong si Melly, hinihiling ang mersenaryong pinuno na sumuko. Ngunit tumanggi ang bandido, na binanggit na kasisimula pa lang ng labanan. Ngunit sinabi ni Melly na ito ay isang checkmate. Napagtanto ng tulisan na minaliit niya si Melly dahil bata pa lang siya. Si Carlo ay nagmamadaling pumasok sa pinto makalipas ang ilang segundo, ngunit sinabihan sila ni Melly na mag-alala muna tungkol kay Licorice. Napagtanto ng bandido na nagkamali siya dahil walang pagtakas mula sa silid na napagpasyahan niyang panatilihin ang mga bihag. Ngunit ayaw niyang sumuko at ginagamit ang kanyang mahika para gumawa ng butas at makatakas. Tinapik ni Carlo ang kanyang balikat at sinabi sa kanya kung gaano siya nag-aalala. Dumating ang ilang mga kabalyero mula sa pamilyang Duque at Margrave, nag-aalala tungkol kay Licorice. Sinabi ni Carlo sa mga kabalyero na dalhin siya sa Habarak at ipaliwanag ang sitwasyon. Sa labas, tinatanong ni Melly kung nahanap nila ang nasa likod ng kaguluhang ito. Sumagot si Floyd na ito ay isang nagpakilalang Duque Amaya, na sinubukang tumakas sa likuran. Nais ng mga kabalyero na sumama din si Carlo at iulat ang lahat sa Duque. Kaya inutusan nila si Floyd na pumunta sa halip dahil kailangan nilang habulin ang tulisan. Tumungo sila sa loob ng manor upang makita kung makakahanap sila ng mga pahiwatig tungkol sa ruta ng pagtakas. Gayunpaman, binanggit ni Melly na naramdaman niya na ang bandido ay walang gaanong mahika upang makalayo. Bigla silang natauhan at bumalik sa kwarto. Ang bandido ay lumabas sa butas, binanggit na siya ay nagkunwaring tumakas, ngunit siya ay naghihintay lamang na umalis sila. Inihanda ni Carlo ang kanyang sarili na harapin ang bandido, ngunit pinigilan siya ni Melly, na nagsasabi na aayusin niya ang mga bagay-bagay. Sa tingin ng bandido ay maswerte siya dahil makakalaban niya ang isang 9 na taong gulang na batang lalaki. Kaya naisipan niyang kunin si Melly bilang bihag para makatakas. Sumugod siya pasulong ng may pag-indayog upang tapusin si Melly, na nag-alala kay Carlo tungkol sa kanyang anak. Gayunpaman, ang espada ng tulisan ay naputol sa kalahati. Tinitingnan ng bandido ang kanyang putol na espada, nalilito, at ginamit ni Melly ang pagkakataong ito para itumba siya. Habang bumagsak ang bandido, binibigyan siya ni Melly ng parehong payo na palaging binibigay ng kanyang ama, na huwag tanggalin ang kanyang mga mata sa kanyang kaaway. Inihayag ni Carlo na sa una ay nag-aalala siya, ngunit pagkatapos ay tinawag si Melly na isang malakas na bata. Makalipas ang isang buwan, dumalo sina Melly at Carlo sa opisyal na piging sa pakikipag-ugnayan. Masaya silang dalawa na mukhang okay na sila pagkatapos ng buong pangyayari. Dumating sa kanila si Lord Kadlachek. Tinanong ni Kadlachek kung paano niya mababayaran ang mga ito sa pagharap sa insidente. Pagkatapos ay personal niyang pinasalamatan si Melly, na mapagpakumbabang sumagot na ginawa niya ang kanyang trabaho bilang isang kabalyero. Si Carlo ay nagsasalita tungkol kay Squall, na binanggit na siya ay may hitsura ng isang alpha male sa kanya. Gayunpaman, binanggit ng Duque na siya ay nababalisa at kinakabahan pa rin dahil nahulog siya sa pag-ibig kay Petra sa unang tingin. Ngunit inilabas ni Melly ang kanyang opinyon, na inilalantad na si Squall ay nagiging isang alpha male at maaasahang tao. Binanggit ni Kadlachek na umaasa siya na si Squall ay magiging isang mas maaasahang lalaki pagkatapos makipagtipan. Pagkatapos ay binanggit ng Panginoon na kailangan niyang suriin muli si Squall batay sa opinyon ni Melly. Mabilis na nagpasalamat si Melly sa Panginoon, at sinabi sa Duque na may gusto siyang pag-usapan. Binanggit niya ang isang bagay na bumabagabag sa kanya tungkol sa insidente noong nakaraang buwan. Nakikita niyang kakaiba na ang salarin ay may maingat, detalyadong plano at naghanda ng isang agarang aksyon, ngunit nabigo pa rin sila sa pinakapangunahing bagay, upang makuha ang tamang target. Ibinunyag niya ang isang bagay tungkol sa kanilang plano na tila kakaiba dahil malamang na mayroon silang ilang bias na impormasyon kay Petra. Sa palagay niya, mayroong isang impormante na maaaring magbigay ng akses sa mga abandonadong manor. Kaya, iniisip ni Melly na ang isang ikatlong partido ay naiimpluwensyahan ang lahat para sa kanilang sariling layunin. Sa palagay ni Melly, ang ikatlong partido ay naglabas ng maling impormasyon at hindi pinansin ang mga galaw ng Amaya sa kabiserang lungsod. Sinubukan ng Duque na isipin kung sino ito, ngunit walang sagot. Binanggit lang ni Melly na ito ay dapat ang taong higit na nakikinabang, tulad ng isang taong kinasusuklaman ng sambahayan ng Amaya at humawak ng kapangyarihan matapos itong wasakin.
At ginawa ng taong iyon ang buong pangyayaring ito para pigilan ang pamilyang Amaya na muling makabawi ng kapangyarihan. Naiintindihan ni Kadlachek na ipinahihiwatag ni Melly na siya iyon at direktang nagtanong sa kanya. Ngunit pinagwalang bahala ito ni Melly, na binabanggit na ang mga bata ay nag-iisip lamang tungkol sa mga conspiracy theory. Inakala ng duke na si Melly ay isang bata lamang, ngunit mabilis niyang naiintindihan kung gaano siya katalas at katalino. Sinubukan ni Carlo na patigilan ang kanyang anak sa pagsasalita, at binago ni Melly ang paksa. Binanggit niya na mahirap magtanim ng mga pananim sa kanilang teritoryo, at kailangan pa rin nila ng tulong. Tinanong ni Kadlachek kung pera ito, at sumagot si Melly na isang malaking karangalan kung bibigyan sila ng duke ng tulong. Naiintindihan ni Kadlachek na hindi ito isang kahilingan, ngunit isang banta, lalo na kapag sinabi ni Melly na manganggamusta na siya kay Margrave, at maaaring hindi niya sinasadyang sabihin sa kanya ang parehong teorya. Nataranta si Kadlachek at pumayag na bigyan sila ng tulong. Si Margrave ay sumali sa pag-uusap at nagpasalamat kay Melly para sa pagprotekta kay Licorice. Pagkatapos ay binanggit niya na natapos ni Melly ang kanyang coming-of-age ceremony. Kinumpirma ito ni Melly, sa pag-aakalang magsasalita si Margrave tungkol sa kanyang negosyo sa paggawa ng mga matchmaking image. Gayunpaman, binanggit ni Margrave na sigurado siyang sisikat si Melly at babahain ng mga alok mula sa lahat. So, gusto lang niyang masecure ang posisyon niya. Tahimik na sumagot si Melly ng okay sure. Gayunpaman, tinanong siya ni Margrave kung interesado siya sa isang tao. Sinubukan ni Carlo na pigilan si Melly na sumagot. Gayunpaman, sumagot si Melly na hindi pa siya nakakahanap ng magandang isa. Tinanong ni Margrave kung ano ang iniisip ni Melly tungkol sa kanyang anak na babae. Nalilito si Melly dahil kaka-engage lang ni Peter pero ibinunyag ni Margrave na pinag-uusapan niya ang naligtas niya, si Licorice. Nataranta si Melly, at tumatawa ang duke, at napa-facepalm si Carlo. Ipinaliwanag ni Margrave na gusto ni Licorice ang ideya. Kinakabahang sumagot si Melly na honored siya. Ngunit naniniwala siya na si Licorice ay karapat-dapat sa isang mas mahusay kaysa sa kanya, dahil siya ay may mababang katayuang maharlika. Gayunpaman, naiinis si Margrave dahil tinatanggihan ni Melly si Licorice nang sabihin niyang umamin siya na mag-settle down siya kapag nakahanap siya ng taong sapat. Tinanong niya kung ano ang hindi gusto ni Melly tungkol kay Licorice na nagpapanik sa kanya. Sinubukan ni Melly na linawin ang sitwasyon, at hiniling ni Margrave ang kanyang desisyon. Nag-freeze si Melly at nauwi sa pagsagot na si Licorice ay isang kahanga-hangang babae. Natuwa si Margrave at nagtanong tungkol sa opinyon ni Carlo. Alam ni Carlo na hindi siya makakatanggi, kaya pumayag siya. Pakiramdam ni Melly ay pinagtaksilan siya ng kanyang ama, at tinipon ni Margrave ang lahat ng mga tao upang ipahayag na sina Licorice at Melly mula ngayon ay ikakasal na. Napagtanto ni Melly na naisip niya na siya ang magtutugma sa kasal ni Licorice para lamang mapares sa halip. Makalipas ang ilang segundo, dumating si Licorice na may malaking ngiti at sa wakas ay nagtipon ng kanyang lakas ng loob upang pasalamatan si Melly sa pagligtas sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong ngumiti, at namumula siya dahil hindi niya napansin na ganito siya kaganda. Si Margrave ay nagsagawa ng isang toast na binanggit na siya ay nakakuha ng isang kasintahan para sa parehong kanyang mga anak na babae. Nakipagkamay si Squall kay Melly, binanggit na mula ngayon ay magiging brothers na sila. Pagkatapos ng party, pinagmamasdan ni Melly ang paglubog ng araw, nalilito sa lahat. Kinausap siya ni Licorice at nag-aalalang nagtanong kung sapat ba siya para sa kanya. Ngumiti si Melly at tumugon ng oo, binabanggit na masaya siya tungkol dito. Ngumit din si Licorice, at sinabing masaya din siya. Biglang sinabi ni Licorice kay Melly na may inihanda siya para sa kanya. Binanggit niya na naghanda siya ng ilang cookies batay sa mga ibinigay niya sa kanya noon. Pinahahalagahan niya ang kulay at amoy, iniisip na dapat itong masarap. Ngunit kapag natikman ito ni Melly, napagtanto niya na ito ay maalat na parang gawa sa asin. Napansin niya si Licorice na naghihintay ng tugon, at sinabi niya sa kanya na masarap ang lasa nito, na nagpapangiti sa kanya. Alam mo, isang karaniwang araw lamang ito sa buhay ng isang may asawa. Ngunit sa sandaling iyon, nagpasya si Melly na gagawin niya ang lahat upang maprotektahan ang kanyang ngiti. Nang makauwi si Melly, sobrang saya niya. Sinimulan niyang ilabas ang ilang mga kahon na gawa sa kahoy. Lumapit sina Marco at Lomi para tingnan kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanila ng Melly na tulong ito na nakuha niya mula sa duke.
Binuksan ni Lomi ang isang kahon at nagulat siya, may puno sa loob. Sinabi niya na ito ay isang espesyal na puno na tinatawag na Black Locust Sapling. Akala nila ay gagamitin ito ni Melly para sa pie, ngunit ipinaliwanag niya na ang mga punong ito ay maaaring tumubo kahit sa masamang lupa at gumawa ng nectar para sa pulot. Natuwa silang lahat sa pagkain ng pulot. Ngunit nagkaroon ng problema. Hindi gaanong inulan ang kanilang lupain, at ang mga punong itinanim nila ay patuloy na nalalantay. Kaya, nagpasya si Melly na gumawa ng isang malaking tangke ng tubig para lagi silang may tubig. Samantala, sa malaking bahay, sina Floyd at Carlo ay gumagawa ng mga ulat ng pera para sa nayon. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 20 taon na talagang kumita sila. Masaya si Carlo, iniisip ang lahat ng mabuti at masamang panahon na kanilang pinagdaanan. Nakita ni Floyd kung gaano malaking tulong si Melly mula nang siya ay isilang. Sumang-ayon si Carlo at tinawag na tagapagligtas si Melly. Natuwa si Floyd na marinig iyon at lumipat sa iba pang bagay na dapat niyang iulat. Tinanong ni Floyd kung gusto munang marinig ni Carlo ang mabuting balita or ang masamang balita. Masarap na ang pakiramdam ni Carlo kaya nagsabi muna siya ng magandang balita. Ang bagong nayon na kanilang itinatayo ay mayroon ng 40 katao na gustong tumira doon. Karamihan sa kanila ay mga refugee mula sa ibang mga nayon na ginulo ng mga bandido. Ngayon gusto ni Carlo na malaman ang masamang balita. Nabalitaan ni Floyd ang tungkol sa bagong plano ni Melly, at dinala niya ang kanyang 2 kaibigan sa bagong lugar para gawin ito. Alam ni Carlo na may gagawin silang malaking bagay nang hindi humihingi ng pahintulot, kaya pumunta siya upang tingnan ito. Sa lugar na iyon, humarap si Melly sa isang mabatong lugar at ginamit ang mahika na lihim niyang natutunang gawin. Ngunit ang kanyang unang pagsubok ay gumawa ng isang malaking shockwave na nagpalipad kay Mark at Lomi. Bumangon sila at pinuri si Melly sa kanyang kapangyarihan. Hindi napigilan ni Melly ang tumawa ng pilyo. Siya ay nasasabik na ang spell ay gumana ng maayos. Nakita niya ang lahat ng mga cool na bagay na maaari niyang gawin dito, at tumalon sa paligid na masaya. Nagkatinginan sina Mark at Lomi, iniisip na baka medyo nabalisa ang magiging leader nila. Ngunit si Melly ay hindi nag-aksaya ng oras, ginamit niya ang mahika para maghukay ng malaking water tank. Namangha sila na ginawa niya ang lahat ng mag-isa. Habang hinahangaan nila ang kanyang trabaho, sinabi ni Melly na magtatanim sila ng mga puno sa paligid ng tank, mag-iipon ng tubig kapag umuulan, at ang mga puno ay magiging mga water tank rin. Gagawin itong lugar ang lugar para sa maraming iba't ibang halaman at hayop. Pinangarap niyang gumawa ng matamis na lupain na makakaakit ng mga tao. Ipinikit ni Melly ang kanyang mga mata, sobrang masaya, ini-imagine ang oras na iyon. Sinabihan siya ni Mark at Lomi na imulat ang kanyang mga mata. Nang gawin niya iyon, nakita niya ang kanyang ama na mukhang galit na galit sa burol. Nagsimulang pagpawisan si Melly dahil alam niyang may problema siya. Akala nila ang malalakas na ingay ay malalaking pagguho ng lupa. Binigyan ni Carlo ng kaunting katok silang tatlo sa kanilang mga ulo dahil sa pagiging pilyo. Lumipas ang ilang oras, at gumawa ng mas maraming water tank at mga channel si Melly para sa mga nayon at bukid. Inisip ng mga taga-nayon na nakahusay niya sa paggawa ng lahat ng iyon. Pumunta siya upang tingnan kung gumagana ang lahat ng ang kanyang kapatid na babae, si Josie, ay nagpakita ng isang liham para sa kanya. Kasama niya si Blocky at sinabing parang urgent ito, kaya nagpasya siyang samahan ito mismo. Sinabi ni Blocky na gusto niyang dalhin ito, ngunit talagang gustong gawin ito ni Josie. Naisip niyang baka galing ito sa nobya niya, kaya gusto niyang managot at ibigay ito sa kanya. Pulang-pula si Melly nang kunin niya ang sulat mula kay Josie. Mukhang nag-aalala siya habang binabasa iyon. Si Mark at Lomi ay lumapit sa likuran niya para makita kung bakit siya mukhang malungkot. Sinabi niya na ito ay isang sulat mula kay Litek. Gusto niyang pumunta siya sa kanya para sa pagtikim ng tsaa, at ibahagi ang kanyang mga saloobin sa kanilang mga bagong tsaa. Ang lahat ay nalilito tungkol sa liham na ito. Sinusubukan ni Melly na malaman kung ano ang pinaplano ng Countess. Lumabas ang balita tungkol sa pagiging engaged ni Melly, at narinig ito ni Litek. Hindi siya makapaniwala na ang isang ordinaryong pamilya ng kabalyero tulad ni Melly ay sumasali sa isang mahalagang noble house. Sinabi ni Litek kung paano napabuti ni Carlo ang lupain pagkatapos ipanganak si Melly, at kung paano nanalo si Melly sa kanilang negosasyon sa kanya tungkol sa mga bandido. Sigurado siyang nakita ni Margrave ang potensyal ni Melly.
Nadismaya rin siya kung paano naging malapit sina Kadrisek at Margrave kay Melly. Kaya inimbitahan niya siya sa tea party para subukang makuha ang kanyang mabuting panig. Sa opisina ng Nayon, binago ni Melly ang usapan kung bakit siya dumating. Tinanong niya kung narito ang kanyang ama, ngunit sinabi ni Floyd na nasa Royal Capital pa rin siya para sa trabaho. At wala siya sa paligid. Kaya sinabi ni Melly kay Floyd ang tungkol sa imbitasyon ng tsaa mula kay Litek. Naisip ni Floyd na kakaiba na gusto niyang mga bata lang ang dumating. Sinabi sa kanila ni Melly na may pakiramdam siya na maaaring may gagawin siya. Pagkatapos, si Carlo ay bumalik mula sa kanyang paglalakbay at alam na ang tungkol sa imbitasyon mula sa Royal Capital. Nag-aalala si Melly, ngunit naisip ng kanyang ama na maaari nilang pag-usapan iyon mamaya, ngunit sa ngayon, mayroon siyang sorpresa. Pumasok si Licorice sa silid, at pareho silang may malaking ngiti at masaya na makita ang isa't isa. Sinabi ng kanyang ama na mananatili siya sa kanila ng ilang sandali dahil sa ilang bagay na nangyari. Sa ibang lugar, sinabi sa kanya ng isa sa mga retainer ni Margrave na nag-aalala siya sa pagpapadala kay Licorice para manatili sa Mortals. Naiinis si Margrave at naisip niyang may gagawin si Litek sa kanyang magiging manugang. Sumang-ayon ang assistant, sinabing matalino si Litek at malamang na alam niya ang tungkol sa lupain ng Mortal at potensyal ni Melly. Sa tingin ni Margrave, mapag-akit ang imbitasyon niya sa tea party. Kaya naman pinadala niya si Licorice para makasama siya kay Melly. Kahit na may subukan si Litek, mahirap maimpluwensyahan si Melly na kasama ang kanyang kasintahan doon. Sa araw ng tea party, ang kastilyo ng Countess ay puno ng mag-agarang batang maharlika mula sa timog. Dumating sina Melly at Licorice, at napansin ni Melly ang larawang ginawa niya sa Countess mula sa kanyang unang pagbisita. Alam niyang nandoon ito para makuha ang atensyon niya. Malugod na tinatanggap ng retainer ng Countess si Melly, at sinabing sinabihan siya na maging magalang at bantayan siyang mabuti. Iniisip ni Melly na nag-aalala sila na baka magdulot siya ng gulo. Nakikita niya ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang mga bagay ng kanilang lupain. Ipinakilala ng helper sina Melly at Licorice, at si Melly ay gumawa ng magandang impresyon sa kanyang mga unang salita. Ibinibigay niya ang kanyang masarap na matamis na candy sa lahat bilang regalo. Sinabi niya na magiging bagay ito sa tsaa, at sinasabi ng lahat na sobrang sarap nito. Ang mga tao ay nagulat sa kung gaano kasarap ang kanilang lasa. Dahil hindi pa sila nakakaranas ng mga sweets na ganito kasarap. Sumasang-ayon ang lahat na ginagawa nilang mas masarap ang tsaa. Ngayong nakuha na ng lahat ang atensyon ni Melly, sinabi niya sa kanila na gusto niyang magpadala ng higit pang mga candy sa pamamagitan ng mga naglalakbay na mga ngalakal bilang mga regalo. Ngunit mayroon siyang kahilingan, walang buwis sa asukal para sa mga mangangalakal. Ipinaliwanag niya na ang mga bagay na may asukal ay nabubuwisan ng malaki, at hindi magiging patas ang pagbubuwis ng mga regalo. Naisip ng mga maharlika na kakaiba na buwisan ang mga regalo, kaya pumayag sila. Pagkatapos, nagpakita si Litek at narinig ang lahat. Naisip niya na ang ideya ay kawili-wili at ginamit ang dahilan ng pakikipag-usap tungkol sa negosyo, at pribadong bagay upang alisin si Melly mula kay Licorice. Pinaalalahanan siya nito na dapat munang dumaan sa kanya ang mga bagay na ito. Hiniling ni Litek kay Licorice na maghintay habang nag-uusap sila tungkol sa kanya at sa pamilyang Mortel. Umupo sila at tinanong niya si Melly ng direkta kung ano ang gusto niya. Ibinigay ni Melly kay Litek ang ilan sa kanyang mga candy upang tikman, at tulad ng iba, minahal niya ang mga ito. Sinabi niya sa kanya na ginawa niya ang mga ito mula sa tubig, asukal, at pulot. Pagkatapos ay ginulat niya siya sa pagsasabing plano niyang gawin ang lahat ng sangkap na ito sa lupain ng kanyang pamilya, at simulan ang paggawa ng maramihang mga candy sa loob ng 3 taon. Nagulat si Litek nang marinig ito dahil ang kanilang lupain ay hindi masyadong maganda para sa pagtatanim ng mga bagay-bagay. Pero alam niyang kaya ito ni Melly. Gusto ni Melly ang kanyang suporta dahil may access siya sa isang daungan, at ang usapan tungkol sa mga buwis ay isang paraan para makuha ang pulong na ito. Nagsimulang mag-alala si Litek sa pinaplano ni Melly. Hindi niya alam kung saan ito patungo, ngunit pumayag siyang tumulong sa mga candy. Natuwa si Melly, pero gusto niyang bantayan ang mga plano nito. Samantala, sa party, hindi napigilan ng mga tao ang pag-uusap tungkol kay Melly. Sinubukan ng helper ni Litek na mas amain si Licorice sa pagsasabing malamang na makakuha ng maraming bagong admirer si Melly mula sa party na ito.
Hindi nagustuhan ni Licorice ang pag-iisip na si Melly ay nakakakuha ng atensyon mula sa ibang mga babae, kaya umalis siya sa sitwasyon. Natapos ang pagpupulong ni na Melly at Litek. Masaya si Melly dahil may magagandang koneksyon ang Countess na makakatulong sa kanya na gumawa ng maraming masarap na candy. Sinubukan ni Litek na pag-usapan ang relasyon nila ni Licorice pero parang may gusto itong itanong, kaya hindi sumagot si Melly. Sinubukan siya ni Litek na magsalita, at sa sandaling iyon, pumasok si Licorice na talagang naging awkward ang sitwasyon. Sinubukan ni Melly na tawagin ang pangalan ni Licorice ngunit nauutol siya dahil hawak pa rin siya ni Litek, at nakangiti ito na parang may lihim na plano. Sa wakas, lumayo si Melly kay Litek nang tumakas si Licorice, masama ang loob. Nanood ang Countess at naisip na ang buong bagay ay nakakatawa, habang si Melly ay tumungo papunta kay Licorice. Naabutan niya siya. Nagulat siya nang marinig ang paghingi nito ng tawad. Magpapaliwanag na sana siya nang sabihin sa kanya ni Licorice kung bakit siya naiinis. Narinig niya ang lahat ng mga babae sa Great Hall na nag-uusap tungkol sa kanya, at naisip niya na maaaring iwanan siya nito kung may iba ding magkagusto sa kanya. Sinabihan siya ni Melly na mag-relax at huwag mag-overthink, dahil hinding-hindi niya iyon gagawin. Sinabi ni Licorice na hindi siya tulad ng kanyang kapatid na si Petra na madaling makipag-usap sa sinuman. Matapang si Petra, at nagustuhan siya ng lahat. Nais ni Licorice na matulad siya sa kanya. Sinabi ni Melly na mas tahimik lang siya kaysa kay Petra at okay lang iyon. Nagustuhan niya siya kung ano siya. Sinabi ni Melly na sigurado siyang magugustuhan niya ito habang magkasama sila. Hiniling lang niya dito na magtiwala at maniwala sa sinasabi nito. Hiniling sa kanya ni Melly na maghintay ng ilang sandali at magtiwala sa kanya anuman ang mangyari. Pagkatapos, sinabi niyang kailangan niyang umalis saglit at ginamit ang magic ng kanyang ama para mawala. Samantala, masaya naman si Litek dahil nagkaroon siya ng gulo sa pagitan ng magjowa. Bumalik si Melly at binigyan siya ng candy apple, at sinabi sa kanya na ginawa niya ito para lang sa kanya. Nagukit siya ng hugis puso sa caramel. Kinuha ito ng Licorice at kinagat. Siya ay namangha, napakasarap nito, at ibinalik nito ang masasayang alaala noong magkasama silang gumawa ng candy. Tumulo ang luha sa kanyang mukha, ngunit nag-alala si Melly nang makita niya ang mga ito. Sinabi ni Licorice sa kanya na masaya itong luha. Muli siyang kumagit at hindi makapaniwala sa sarap nito. Sinabi sa kanya ni Melly ang pangalan nito, ang love apple, at namula si Licorice. Sinabi ni Melly na malakas ang nararamdaman niya para sa kanya, at inilagay niya ang lahat ng iyon sa tinatamasa niyang pagkain. Gusto niya talagang pasayahin ito at makitang ngumiti. Binigyan niya ito ng isang malaking ngiti at nagpasalamat. Gamaan ang loob ni Melly na hindi siya halos mawala. Pagkatapos ng tea ceremony, bumalik sila sa nayon. Super pagod si Melly at nakahiga lang sa desk niya. Binuhusan siya ni Floyd ng isang tasa ng binti para gamaan ang pakiramdam niya. Nang humigop siya, ito lang ang kailangan niya. Napansin ni Floyd ang ilang papel sa mesa, at sinabi ni Melly na ito ay natirang pambalot na papel mula sa matitigas na candy. Tinulungan siya ng kanyang ina na balutin ang mga ito habang kinukwento niya ang kwento. Ngunit nang tignan ito ni Floyd ng malapitan, nakita niyang ang papel ay may larawan ng Countess na nakahawak sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ginamit ni Melly ang larawang iyon, ngunit naisip ni Melly na ito ay bayad para sa Countess na ginugulo ang kanyang relasyon kay Licorice. Sa ibang lugar, si Litek ay talagang galit at sinisira ang mga bagay-bagay. Galit na galit siya dahil nagpadala si Melly ng mga candy sa lahat ng maharlikang nakabalot sa papel na iyon. Ngayon, may mga usap-usapan na gusto niya ang mga mas batang lalaki. Samantala, nakakuha si Margrave ng ulat tungkol sa kilusan ng hukbo ng kanyang kapitbahayan at karibal, si Luturot. Naisip ni Margrave na gagawin ni Luturot ang kanyang pag-atake bago lumakas ang hukbo ni Margrave sa tulong ng Duke. Ang mga ulat ay nagsabi na si Luturot ay may hukbong 30,000 sundalo. Binalak ni Margrave na magsulat ng liham na humihingi ng karagdagang tropa at ipadala ito sa Duke. Bumalik sa nayon, binibilang ni Melly ang lahat ng kinita nila mula sa pagbebenta ng masasarap na candy at mga larawan ng matchmaking. Mayroon silang higit sa 300 gintong barya. Gusto ni Melly na ilagay ang mga pilak na barya at 4 sa mga gintong barya sa kanyang ipon. Sinabi ni Floyd na malaking pera iyon para sa isang kaedad niya, ngunit ipinaliwanag ni Melly na patas ito para sa oras na ginugol niya sa paggawa ng mga matamis na candy at larawan. Sumang-ayon si Floyd at sinabing malaki ang kinita ni Melly sa nayon, kaya hindi magagalit si Carlo.
Nais ni Melly na gamitin ang pera upang bumili ng ilang mga hayop, kaya hiniling niya kay Floyd na kausapin ang mga ngalakal at kumuha ng 100 kambing. Nagulat si Floyd dahil 70 or 80 lang ang kailangan nila. Sinabi ni Melly na magbibid siya ng mataas at pagkatapos ay magkokompromiso para makakuha ng mas magandang presyo. Tinawag ni Floyd ang kanyang business style na madumi. Gusto pa ni Melly na ialok ng mga ngalakal ang 3 kambing, at binalaan siya ni Floyd na huwag masyadong matigas at baka umiyak ang mga ngalakal. Ipinaliwanag ni Melly na ang gatas ng kambing at keso ay mahalaga sa paggawa ng matamis na pagkain. Sinabi ni Floyd kay Melly na sinubukan nilang mag-alaga ng kambing noong mga unang araw ng nayon. Madaling alagaan ang mga kambing dahil halos lahat ay kinakain nila, ngunit hindi pa sapat ang lupa noon, kaya kinailangan nilang hayaan ang mga kambing na maghanap ng mas magandang tirahan. Napansin ni Melly kung gaano kaganda ang lupain ngayon, kaya maaari silang magsimulang mag-alaga muli ng mga hayop. Makakatulong ito sa kanya na mapalapit sa kanyang pangarap na lupain ng mga matatamis na pagkain. Samantala, dumampot siya ng isang kaldero ng syrup at hiniling na tikman ito ni Floyd. Sinubukan ito ni Floyd ngunit naisip na ito ay masyadong matamis. Sinabi ni Melly na ito ang una niyang pagsubok sa paggawa ng asukal, at plano niyang gawing sikat ang kanilang baryo sa paggawa ng mga matatamis. Kung marunong siyang gumawa ng asukal, makakagawa siya ng maraming candy. Nang maglaon, kinuha niya sina Mark at Lomi upang tumulong sa isa sa kanilang mga proyekto. Nagtaka si Licorice kung ano ang kanilang ginagawa at sinabi sa kanya ni Melly na gumagawa sila ng juicer. Ipinakita nila kung paano ito gumagana sa isang lever. Sinubukan ni Mark na tulungan si Lomi na maabot ang hawakan, ngunit hindi siya sapat, at pareho silang nahulog, na nasira ang aparato. Inakala ni Melly na tama ang ideya niya, ngunit kailangan niyang gumawa ng mas malakas na bersyon gamit ang metal. May ideya si Licorice, at sinabi sa kanila ang tungkol sa isang wine press na ginamit ng kanyang pamilya. Kailangan ito ng 2 tao upang iikot ang isang lever at pigain ang katas ng prutas. Nagpasya si Melly na maghanap ng paraan upang makakuha ng isa sa halip na gumawa ng sarili. Nagmamadali siyang bumalik para kausapin si Floyd tungkol dito, at natuwa si Licorice na makita siyang tuwang-tuwa. Ngunit nang pumunta si Melly sa kanilang opisina, mukhang nag-aalala sina Floyd at Carlo. Sinabi nila sa kanya na nagsimula ang digmaan sa pagitan nina Margrave at Lutorot. Talagang nabalisa si Melly dahil ang ibig sabihin nito ay ang lahat ng kanyang mga plano ay kailangang itigil. Nawala sa pag-iisip si Melly dahil sa digmaan, at napansin ito ni Licorice. Nagpasya siyang kausapin siya tungkol dito para maibahagi nila ang kanilang nararamdaman. Inisip ng mag-partner na walang kabuluhan ang digmaan kapag may mga gumagawa at tumatangkilik ng masasarap na matamis na magpapasaya sa lahat ng tao sa mundo. Pagkatapos nilang pasayahin ang isa't isa, naalala ni Melly na tatanggapin niya ang kanyang mga kambing ngayon. Sinabi niya na gusto niyang gamitin ang masustansya at masarap na gatas ng mga kambing sa paggawa ng cheesecake. Sinabi ni Licorice na gusto niyang subukan ang bagong dessert, kaya sinabi sa kanya ni Melly na magkaroon ng mataas na inaasahan. Maya-maya, sa opisina, medyo naasar si Melly nang sabihin ng mga ngalakal na magtitinda sana sa kanya ng mga kambing, nang sabihing pinilit siya ng isang maharlika na ibenta ang mga kambing sa iba. Walang pagpipilian ang mga ngalakal dahil nanganganib ang kanyang buhay. Humingi siya ng paumanhin kay Melly at sa kanyang ama, at naunawaan ito ni Carlo. Pinasalamatan pa nga niya ang merchant sa pagdating niya para magpaliwanag ng personal. Gustong malaman ni Melly kung sino ang gumawa nito, at ito pala ay si Baron Lunsbudge na kilala sa pakikipagtunggali sa mga maharlikang pamilya na mababa ang ranggo. Iminungkahi ni Floyd na gamitin nila ang kanilang mga koneksyon sa isang makapangyarihang maharlikang pamilya para tumulong, ngunit sinabi ni Carlo na hindi pa formal ang kanilang pakikipag-ugnayan sa House Hobart, kaya maaaring mahirap humingi ng kanilang tulong. Ang salungatan sa Hobart ay malamang na sanhi ng problemang ito, dahil ang digmaan ay maaaring makaapekto sa seguridad sa pagkain. Hindi makapaniwala si Carlo na naaapektuhan na sila nito 3 araw lamang pagkatapos lumabas ang balita na nagmumungkahi na isa itong malaking salungatan. Lahat ng rehiyon ay konektado sa pamamagitan ng kalakalan, kaya lahat ay maaapektuhan. Nagiging maayos na si Melly, iniisip ang tungkol sa pagkilos laban kay Baron dahil sa pagsira sa kanyang mga plano at pagpapakita ng kawalang galang. Nataranta sina Carlo at Floyd sa kanyang galit at sinubukan siyang pakalmayin, ngunit iginiit ni Melly na pupunta siya kay Baron at haharapin siya.
Ipinaliwanag ng kanyang ama na sa panahon ng digmaan, lahat ng rehiyon ay nangangailangan ng mga supplies, lalo na ng pagkain. Ang lupain ng Lance Badge ay mas malapit sa front lines, kaya natural na kailangan niya ng pagkain ng Mad-Alien. Itinuro ni Carlo na hindi ninakaw ng Maharlika ang mga kambing, ngunit binayaran sila ng patas na halaga. Nagsimpatya siya sa anak niya, ngunit ipinaliwanag niya na tanging si Melly lang ang naapektuhan nito. Sinabihan siya ni Floyd na tanggapin ang katotohanan. Kapag naayos na ang sigalot, maaari na siyang makipag-ayos para sa higit pang mga kambing. Nalungkot si Melly sa pangako niya kay Licorice tungkol sa cheesecake. Nakita ito ni Floyd at ibinunyag na may paraan para makakuha ng mga supply kahit sa panahon ng digmaan, sa pamamagitan ng pagsali sa laban bilang mga reinforcements. Mabilis na may natanto si Melly. Sa paggawa nito, maaari nilang unahin ang pagkuha ng mga supply. Sina Melly at Licorice na engaged ay nagbigay sa kanila ng dahilan para pumanig kay Margrave. Nangako si Melly na ibabalik niya ang kanyang mga kambing. Habang papalabas sila ay nakaramdam ng pagkabalisa si Licorice kaya't kinumfort siya ng ina ni Melly. Naglakbay si Melly, tahimik na humihingi ng tawad sa kanyang kasintahan dahil sa biglaang pagpunta sa frontline. Naniniwala siyang ginagawa niya ito para sa lupain ng matamis na lagi niyang pinapangarap. Bumalik sa sambahayan ng Habar, isang retainer ang pumasok at nagulat na ang pangunahing puwersa ni Luthorot ay nasa marcha, na may bilang na higit sa 10,000 tulad ng hinulaan ng kanilang kaaway. Naniniwala si Margrave na kakayanin niya ang mga numerong ito sa kanyang mga puwersa. Nagpasya siyang bigyan si Squall ng kanyang unang experience ng digmaan sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa frontline defenses. Natakot si Petre nang marinig ito, ngunit nagpahayag ng pasasalamat si Squall sa pagkakataong makilahok sa kanyang unang digmaan, at agad na umalis. Tiniyak niya sa kanyang asawa na huwag mag-alala, at nangakong tutulong na protektahan ang lupain ng kanyang ama. Sa Luthorot Camp, nakatanggap siya ng ulat na ang kanyang advance unit ay dumating malapit sa hangganan at nakabuo ng mga hanay. Ang isa sa kanyang mga general ay nagpahayag ng takot, dahil ang kanilang mga puwersa ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng pagkapagod, habang ang Habarak Army ay patuloy na lumalaki sa bilang, na maaari silang maging dahado. Tiniyak sa kanya ni Luthorot na naisip na niya iyon. Ang kanyang tunay na layunin ay lumikha ng isang lamat sa pagitan ni Margrave at ng Duke. Inaasahan niyang ipapadala ni Margrave si Squall sa kanyang unang digmaan, ngunit hindi niya maaaring ipagsapalaran ang apo ng Duke. Kaya, binalak niyang ilagay si Squall sa pinakaligtas na bahagi ng larangan ng digmaan para sa madaling panalo, at makakamit nito ang pasasalamat ng Duke. Sinadya ni Luthorot na akitin si Squall papunta sa isang lugar kung saan madali niya itong mapupuksa, na magiging sanhi ng pagkawala ng tagapagmana ng Duke, at kapag nagalit, puputulan ang relasyon kay Margrave, na iniwan siyang nakahiwalay. Naisip ni Luthorot ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Margrave habang pinaplano niya ang pamamaraang ito. Sa panahong iyon, lumipat si Squall at ang kanyang unit sa posisyon, at medyo nakaramdam siya ng kaba sa kanyang unang deployment. Hinawakan niya ang isang larawan ng kanyang asawa, upang ipaalala sa kanyang sarili kung ano ang kanyang ipinaglalaban sa pagsulong nila. Samantala, naghihintay ang mga tauhan ni Luthorot sa tamang sandali para tambangan siya. Sa wakas ay narating ni Melly at Carlo ang mga lupain ng Habarak, at malugod silang tinanggap ni Margrave. Sinabi ni Carlo na dumating sila upang mag-alok ng tulong nang marinig ang tungkol sa pag-atake, at nagpasalamat si Margrave. Muntik nang madulas si Melly sa pagbanggit ng kanyang mga kambing, ngunit nagawa niyang iligtas ang sarili sa pagsasabing naroon siya para tumulong sa pamilya ng kanyang kasintahan. Pagkatapos ay dinala sila ni Margrave sa silid ng digmaan upang suriin ang larangan ng digmaan. Napansin ni Melly ang solidong depensa ng kalaban, ngunit nakita ni Carlo na kainahinala ito ng masusing inspeksyon. Parang may hindi tama, kahit na sa unang tingin ay mukhang okay. Nakita ni Melly ang warrior instinct ng kanyang ama sa trabaho at binanggit nito na kakaiba ang defensive formation ng kalaban. Nirepaso nila ang mga posisyon, at napagtanto na nakaayos na ang lahat para tambangan ang isang unit sa hindi mahalagang bahagi ng larangan ng digmaan. Napalitan ng takot ang mukha ni Margrave nang mapagtantong unit iyon ni Squall. Nakatanggap si Squall ng intel na aatake ang kaaway mula sa northeast, kaya naghanda siyang harapin sila sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Nakatanggap siya ng ulat na ang kalaban ay nakita sa malayo, na may bilang na mga dalaw-ampo.
Ang Young Lord ay nagrally ng kanyang mga tropa at sumulong, ngunit wala silang nakitang anumang palatandaan ng kaaway. Pagkatapos ay dumating ang isa pang ulat na sila ay nahulog sa isang pagtambang, habang ang kaaway ay umatake mula sa likuran, at ang kanilang bilang ay mas marami kaysa sa naiulat. Nataranta ang unit ni Squall, at nawalan sila ng ilang sundalo. Sinubukan ng Young Lord na manatiling kalmado, at inutusan ang kanyang mga tropa na magtungo sa kagubatan. Sa kasamaang palad, mayroon ding mga tropa ng kaaway sa kagubatan, at ang kanilang kabuuang bilang ay humigit kumulang 100 beses na mas malaki kaysa sa iniulat. Naghihintay ng utos ang tenyente ni Squall. Mabilis na napalibutan si Squall, at siya ang naging pangunahing target dahil siya ang nag-uutos. Nang tila malabo ang mga bagay, nagsimulang ibagsak ng mga palason ni Blocky ang mga mananakop. Nakipaglaban din si Carlo sa mga natitirang kaaway. Namangha si Squall nang makita silang dumating para sa kanya upang iligtas. Narinig niya ang boses ni Melly, at natuwa si Melly nang makita siyang ligtas. Sinabi ni Melly kay Squall na pumunta sila upang tulungan siya nang marinig nila ang tungkol sa kanyang unang pag-deploy. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Squall nang iabot ni Melly ang kamay sa kanya. Si Carlo at ang grupo ay mabilis na humarap sa kaaway, at bumalik sila kasama si Squall sa palasyo ni Margrave. Mabilis na humingi ng tawad si Margrave sa paglagay sa kanya sa sitwasyong iyon, ngunit malinaw na nabalisa si Squall. Sinubukan ni Carlo na pasiglahin ang kanyang loob dahil hindi sumuko si Squall sa kabila ng napapaligiran. Gayunpaman, alam ni Squall na magkakaroon siya ng malaking problema kung hindi dumating si Melly at ang kanyang ama sa oras. Inihayag ni Margrave na nagpa siya si Luthorot na umatras, at nagplano siyang magdiwang. Ngunit hindi napigilan ni Squall ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan sa kanyang sarili. Na-trauma siya kaya tumanggi siyang gumugol ng oras kay Petre na sinasabi sa kanya na gusto niyang mapag-isa. Inisip ni na Carlo at Margrave na medyo malupit ito para sa kanyang unang labanan, ngunit naniniwala sila na kailangan niya ang karanasang ito bilang isang taong magmamana ng hukbo ng duke. Talagang nag-aalala si Petre sa kanya at iniisip kung ano ang maaari niyang gawin para aliwin siya. Ipinaalala ni Carlo kay Melly na comfort niya si Mark nang masugatan si Lomi, at ipinagkatiwala si Melly na tumulong. Si Melly ay hindi sigurado dahil kahit si Petre ay hindi makomfort si Squall, ngunit sinabi niya na gusto niyang makitang muli si Squall na ngumiti. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Melly sa sinabi sa kanya noon ni Licorice na ang mga tao ay mapapangiti at matutuwa kung sila ay kakain ng matatamis. Nagbigay iyon sa kanya ng ideya, at hiniling niyang gamitin ang kusina. Sa kusina, naisip ni Melly na sinisisi ni Squall ang kanyang sarili sa kanyang kakulangan sa kakayahan at isinara ang kanyang puso. Kaya, kailangan niyang gumawa ng matamis na pagkain na magkakaroon ng espesyal na kahulugan sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras, at nagsimula ang pagdiriwang ng piging. Tila sinisisi ng lahat si Squall sa kanyang kakulangan sa kakayahan, ngunit sinubukan siya ni Carlo na aliwin. Sa kabila ng kanyang unang laban, naramdaman ni Squall na siya ay nabigo. Sumali pa si Margrave sa usapan, binanggit kung paano rin siya nabigo sa kanyang unang laban. Gayunpaman, hindi maalis ni Squall ang guilt at sisi na nararamdaman niya sa mga sundalong nawala sa kanya. Biglang bumalik si Melly mula sa kusina at binati si Margrave sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang matamis na pagkain bilang regalo, na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat, kasama na si Squall. Ibinigay niya ang unang slice ng pie kay Squall, na curious dito. Tinanong ni Squall ang pangalan nito, at sumagot si Melly na ito ay tart tatin, lalo na ginawa para sa kanya. Natikman ito ni Squall at napagtantong masarap ito. Tinanong niya kung bakit pinili ni Melly na ipakita ang recipe na ito. Ipinaliwanag ni Melly ang pinagmulan ng matamis na pagkain na ito, na nilikha ng magkakapatid na tatin. Aniya, ang mga tart ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbi-bake ng masa na may mga prutas. Ngunit isang araw, nakalimutan ng magkapatid na ilagay ang dough sa kawali at ang mga prutas lamang ang na-bake. Nadama ng magkapatid na wala silang pagpipilian kundi ilagay ang tart dough sa proseso ng pagluluto. Iyan ang pinagmulan ng recipe na ito. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang pagsusuri sa katotohanan, na nagpapaliwanag na ang recipe na ito ay nilikha pagkatapos ng pagkabigo sa pagluluto. Ang salitang kabiguan ay nagpaalala kay Squall sa mga nakakatrauma na pangyayari. Gayunpaman, tinawag ito ni Melly na isang himala.
Nalito si Squall, ngunit ipinaliwanag ni Melly na maaaring itapon na lamang ng magkapatid na babae ang mga prutas at gawing muli ang tart sa tamang pagkakasunod-sunod. Ngunit ang recipe na ito ay hindi kailanman magagawa. Ang magkapatid na babae ay tumanggi na hayaan ang kabiguan na magwakas bilang isang kabiguan. Nabanggit noon ni Melly na sa tuwing mabibigo siya sa paggawa ng matamis na pagkain, ipapaalala niya sa sarili ang recipe na ito. Sinabi niya kay Squall na kahit na nabigo siya, kailangan niyang tumingin sa unahan at subukang magpatuloy. Gayunpaman, hindi pinaniwalaan ni Squall ang mga salitang iyon dahil palaging itinuro sa kanya ng kanyang lolo na ang pagkabigo ay hindi mapapatawad. Sinabi sa kanya ni Petre na hindi siya nabigo dahil nangako siya sa kanya na babalik siya ng ligtas. Kinontra niya ito, binanggit na bumalik lamang siya dahil nawala ang mga sundalong nag-alay ng kanilang buhay. Sinabi ni Petre na dapat niyang ipagmalaki ito dahil iniisip niya ang kanyang mga nasawi na kasama, sa halip na maging mayabang sa tagumpay. Sa wakas ay tinanggap niya ang kanyang mga salita at nagpasalamat sa kanya at kay Melly nang nakangiti. Nangako siya na lalakas siya at hindi niya hahayaang mawala ang kabiguan na ito. Nagpasalamat si Margrave kay Melly sa pagtulong at nagpasyang gantimpalaan siya ng kahit anong gusto niya. Mabilis na humingi sa kanya si Melly ng walang katapusang supply ng mga bagay-bagay, lahat ay nauugnay sa kanyang mga matamis na pagkain. Pagka-uwi, sinimulan ni Melly na ilabas ang mga regalo ni Margrave. Ngunit nanatili ang kanyang ama, upang makipag-ayos at makaganti kay Lance Budge para sa literal na pagnanakaw ng kanilang mga kambing. Biglang bumalik si Carlo pagkatapos magtagumpay sa mga negosasyon, at hinawakan ang kamay ni Melly, sinabi sa kanya na kailangan niya siya. Nalito si Melly, ngunit sinabi lang ni Carlo na hindi sapat ang kanyang teleportation, kaya kailangan ni Melly na kopyahin ang kanyang magic at i-teleport ang mga hayop. Bumalik sila na may dalang 100 kambing at 5 kabayong pandigma na inihahatid kay Baron Lunsbudge, gamit ang parehong diskarte tulad ng ginawa niya laban sa kanila. Samantala, natanggap ni Melly ang wine press ni Margrave, at nagpa siya na mag-eksperimento dito kaagad. Bigla siyang tinawag ng kanyang ina, at pinuntahan siya. Lumalabas, gusto niyang pumunta sila ni Carlo sa kabisera. Nakatanggap si Licorice ng liham mula sa kanyang ama, na humihiling sa kanya na sumama sa kanyang kapatid na babae sa kabisera. Ngunit wala siyang sapat na damit, kaya gusto niyang pumunta sila sa kabisera upang kunin ang kanyang mga bagong damit. Mabilis itong tinanggap ni Melly dahil ito ang hiling ng kanyang nobya. Ngunit mabilis siyang umuwi, para gawin ang hinihintay na cheesecake ni Licorice.